Ayan, so again, good evening sa inyong lahat. Ayan, mabangong gabi sa inyong lahat. No, first of all, ayan, gusto kong syempre mag-thank you, no, sa mga nandito na sa ating mga participants sa pagbibigay ng time, no, kahit na alam naman natin na merong bagyong paparating ngayon, pero still nandito kayo, no, nagbibigay kayo ng time para matuto. And also, gusto ko kayong i-congratulate, no? Gusto ko kayong i-congratulate kasi syempre, no, after ng training na to, for sure napakadami din ninyo matutulungan. At the same time, matututunan. So, etong training natin for tonight, no, ang topic natin is the power of you. So, dito sa training na to, so sabi ko nga, itong training na to, kumbaga once in a while ko lang din siyang ituro. No? So, medyo matagal-tagal na rin since last na naging topic ko to sa training ko. So, excited na ba kayo? No, by the way, ayan, konting house rules lang tayo, no? I-mute nyo lang yung mga mic ninyo at the same time, no? Okay lang ba kapag may questions ako, mag-chat kayo or mag-type kayo dito sa ating chat box para naman, no? Para naman ma-feel ko na nandiyan kayo or may kausap ako. Okay lang ba 'yon? No, okay lang ba? Type nyo nga kung ready na kayo, chat nyo nga kung ready na kayo para makita ko kung nandyan kayo, ready na. Sige nga, ayan, may mga nagchat-chat na. Ayan, tingnan nga natin, sabi ni Apple, ready na daw. Yan, ready na, sabi ni Job. Si Mami Faye to, si Brian, ayan, and si Ivan, si Connie, ayan, si Mami Faye. Ayan, so, ayan, kung ready na, no? Start na tayo sa ating training. So, sabi ko nga, yung training natin for tonight, no? Ang title niya is The Power of You. So, ilalabas natin yung yung potential mo kung paano nga ba, no? Tayo magsasucceed or paano nga ba tayo, no, kikita sa negosyo natin, no? Syempre, no, ang tawag natin dito, ito yung You Big Dreams. Okay, so syempre pag-uusapan natin dito, no, para sa mga bago, no, kasi baka magulat kayo, no, ang pag-uusapan natin dito is all about our dreams, no? No, yung mga pangarap natin. Okay lang ba sa inyo pag-usapan natin yung pangarap natin? Okay lang ba? Sige nga, pwede kayo mag-open ng mic ha pag nagtatanong ako. Para at least talagang alam ko na nandyan kayo. Okay lang ba? Pag-usapan muna natin ngayong gabi, pangarap lang muna, yung mga pangarap nyo. Yes po, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ayan. ma'am. Ayan, yan. So may mga naririnig ako, no? Bakit? Bakit pangarap yung pag-uusapan natin? Kasi simple lang, no? Napaka-importante ng pangarap kasi minsan, no? Baka nakalimutan na nating mangarap sa sobrang busy natin. Naalala nyo ba nung bata tayo? No? Talagang talagang nung bata tayo, sobrang taas ng mga pangarap natin. No? Naalala nyo ba yon? No? Siguro yung isipin mo na lang, no? Kung nakikinig ka sa akin ngayon, isipin mo na yung mga pangarap mo nung bata ka. No? Na talagang yung pangarap na yun, yung talagang napakataas na parang pag inisip mo, grabe, naging pangarap ko pala yun, no? Pero kung iisipin mo, no, paglipas ng panahon habang tumatanda na tayo, nakikita na natin yung reality ng buhay, yung pangarap na yon nag-iiba na. 'Di ba? Na ano ba, nare-realize nyo ba yon na yung pangarap mo, dahil sobrang nakikita mo na yung reality, no? Syempre yung adulting, no? Habang nagtatrabaho tayo, nakikita na natin yung mga pangarap natin. Ano ba yung usually mga pangarap natin? 'Di ba? Syempre, bukod sa, of course, makapagtapos tayo ng pag-aaral, yun naman ang usually pangarap sa atin ng mga magulang natin. Pero meron pa tayong mga pangarap na mas mataas pa doon. 'Di ba? Lalo na ngayon, for sure, gusto ko lang maalala ninyo yung mga pangarap ninyo or gusto ko lang na gisingin yung mga pangarap na yun kasi baka nakalimutan na natin. No? O example ng mga pangarap, nangangarap ka rin ba na magkaroon ka ng sarili mong sasakyan? No, yung nafi-feel mo ba yung minsan parang pagod ka na mag-commute, 'di ba? Parang napapagod ka na kasi wala kang sasakyan, no? Or gusto mo yung dream car mo, nakikita mo bakit yung iba ang ganda ng mga sasakyan nila? Bakit yung iba mga naka-sports car? 'Di ba? Pero ako, bakit yung pangarap ko
'Di ba? Parang wala na, wala na, nakalimutan ko na, hindi ko na alam kung ano yung pangarap ko. No, nare-realize mo ba 'yon? O ikaw ba yung tipo ng tao na pagod ka ng mangupahan? No, pagod ka ng mag-rent? No, nangangarap ka ng magandang bahay. Kahit hindi yung sobrang gandang bahay, pero nangangarap ka rin ba? Type mo nga, yes, kung nangangarap ka magkaroon ng bahay, na pangarap mong bahay talaga ha. No? Type yes nga kung nangangarap ka rin na magkaroon ng bahay or pagod ka na, no, na makisama, no? Kasi usually, 'di ba ang mga Filipino ngayon, minsan, 'di ba kahit may sarili ng pamilya, 'di ba, kasama pa rin sa ano pa rin, kumbaga nakapisan pa rin dun sa mga magulang, 'di ba? So, kumbaga napapagod ka na yun nga na meron kang kasama sa bahay na dapat kung may pamilya ka na, ang supposedly dapat meron na kayong sariling pamilya, meron na rin dapat kayong sariling bahay. Pero dahil nga hindi pa natin kaya, 'di ba? It's either nagre-rent tayo or nakasama pa rin tayo dun sa mga magulang natin. So hindi pa rin tayo independent, dependent pa rin tayo sa kanila. So, yun yung mga pangarap natin yung magandang kotse, 'di ba? Or kahit hindi sobrang ganda, at least hindi na tayo nagko-commute. Pangarap din natin yung magandang bahay. At eto pangarap nyo rin ba na makapag-travel kung saan-saang bansa? Pangarap nyo din ba yon? Type yes nga kung pangarap nyo makapag-travel sa kung saang bansa. No? Sige, i-type nyo kung saang bansa nyo gusto mag-travel. O, sige nga, dream country nyo. Gusto ko lang gusto ko lang tanungin to kasi baka nakalimutan na baka nakalimutan na yung pangarap na yun Sige nga, no? So, anong bansa ba yung gusto nyong mapuntahan? Dream destination. Sige, i-type nyo dito sa chat box natin, babasahin ko. Ayan, sabi ni Connie, sa Europe daw. O, si Mami Faye naman, sa Switzerland, Australia, and Japan. Wow! Grabe, yan talaga yung mga dream destination natin. Si Jubil naman, all over the world. Ayan. So, grabe, sabi nga, di ba? Kung mangangarap ka na lang din naman, libre naman. Oh. Actually, hindi nga libre kasi may bayad lahat ng pangarap natin. Pero, sabi nga, kung mangangarap ka na lang din naman, taasan mo na. No, kasi ang pangarap naman natin, wala namang limit yan So, ayan. So, yung iba, saan ang dream destination? Saan ang dream country nyo na gusto nyo makapag-travel kayo? Sige nga, kung nandyan kayo, nakikinig kayo sa akin, i-type nyo naman kung saan yung dream na destination ninyo. Ayan, so, ang dami, di ba? So, ako, ang dami rin. Actually, marami naman na rin akong napuntahan na country. No? Baguio. Ah, yung iba, ano na lang, no? Yung iba, nakalimutan na yung pangarap. Yung iba, gusto na lang, dito na lang sa Pilipinas, no? Yung iba, dyan na lang sa, Baguio po. ah, Ano daw dream destination? Like, galit pa si oh, mommy. Baguio. oh, oh, di ba? Yung iba, sa Baguio na lang daw. No? By the Ay, way, it's a dream pa rin naman, di ba? It's a dream destination pa rin naman. Pero syempre, yung mga travel sa ibang bansa, yung talagang isa sa mga pangarap natin. Actually, wag mong sabihin kumbaga, wag mong sabihin na ayaw mo or hindi mo pangarap 'yan. Lahat ng tao, wag na tayo magpaka-ipokrito dito, no? Parang lahat 'yan pangarap natin 'yan. Lalo na kung capable naman tayo, kung kaya naman natin, why not? 'Di ba? Kasi 'yan yung mga sabi nga creation ni Lord na talagang 'di ba? Yung mga creation na yun, hindi naman yan ginawa para lang wala lang, 'di ba? Ginawa yan kasi gusto niya makita natin yan or mapuntahan natin yan kasi creation niya yan, 'di ba? So, yun yung mga typically pangarap natin. Also, pangarap din natin magkaroon din tayo ng mga savings, 'di ba? Yung tipong hindi na tayo namumroblema sa pera, 'di ba? Yan yung mga kapag may emergency, meron tayong dudukutin. Bakit? Kasi meron tayong savings. Alright? So, again, sabi ko nga, iyan yung mga pangarap natin. Pero, yun. So, bago ako mag-start, no, bibigyan ko lang muna kayo ng kwento, no? So, itong kwento na to, may marirealize kayong something dito sa kwento na to. No? So, ayan, maging ready kayo. So, napamiliar ba kayo? Narinig nyo na ba tong story? No? Ng fox chasing the rabbit? No? So, sa mga hindi pa siguro nakakarinig, so itong story na to, very old story na to, no, na yung fox, no, alam naman natin yung fox, sobrang bilis niyan, 'di ba? Isang umaga, nakita niya yung rabbit, naglalaro, ang ginawa nung fox, hinabol niya yung rabbit, no? Hinabol niya ng hinabol, umaga pa lang, hinahabol niya na yung rabbit. Sobrang bilis ng fox,
Pero hinabol niya ng hinabol hanggang sa nagtanghali, hinahabol niya pa rin, hanggang sa naghapon, no, hanggang sa naggabi, hinahabol niya pa rin yung rabbit kasi nagugutom na siya. So ano yung thinking ng fox? Ang gusto ng fox, mahabol niya yung rabbit. Kasi bakit? Gutom na siya eh. Ang gagawin niya sa rabbit, syempre, pag nahuli niya yan, matik, ano sa tingin niyo gagawin niya? Syempre, kakainin niya yan, no? Ang thinking niya dyan is food niya, pagkain niya para sa buong araw na yon. Pero, ang ginawa ng rabbit, syempre, tumakbo rin siya ng tumakbo hanggang sa naggabi na, hindi pa rin nahahabol ng fox yung rabbit. So, ang nangyari, okay, napagod si fox, okay, ang ginawa niya, gumibap na siya, tumigil na siya sa paghabol kay rabbit, no? So, ang nangyari, no, wala na, ano na, kumbaga nakalayo na yung rabbit, hindi niya na hinabol, nag-give up na siya. So, tingin nyo, ano yung reason kung bakit, no, hindi nahabol ni fox si rabbit? Sa tingin nyo? O, guess lang, mag-guess kayo, ano yung sa tingin yung reason kung bakit hindi niya nahabol yung rabbit? No? Simple lang, no? Magkaiba sila ng dahilan kung bakit sila tumatakbo. Napansin nyo, si Fox kasi kaya siya tumatakbo, no? Kasi gusto niyang magkaroon ng lunch, gusto lang niyang makakain. Pero sa tingin nyo, si Rabbit, bakit hindi siya tumigil sa pagtakbo? Kasi, bakit? Nakasalalay yung buhay niya. 'Di ba? Ibig sabihin, nakasalalay yung buhay niya, hindi siya titigil kasi alam niya kapag ka tumigil siya at nahuli siya ni Fox, ano mangyayari? Eh di mamamatay siya. No? So, yung isa, makikita nyo, tumatakbo siya, si Fox tumatakbo siya just to makakain, no? Pero itong si Rabbit, tumatakbo siya, okay, para sa buhay niya. So magkaiba sila ng purpose kung bakit sila tumatakbo. Yun yung reason kaya hindi niya nahabol si Rabbit. Kasi alam niya, pagka naabutan siya ng fox, mamamatay siya. 'Di ba? Kasi kakainin lang siya ni fox. So, ano yung moral lesson nitong story na to? No? Actually, meron siyang talagang moral story. Bakit? No, makaka-relate tayo dito. No, ito ngayon yung question ko sa inyo. No? Are you living just to survive? No? Ulitin ko yung question ha. Are you living just to survive? So, bakit ba tayo nabubuhay? Okay, bakit ba tayo nabubuhay? Bakit ba tayo, example, bakit ba tayo nagtatrabaho? Okay? Bakit natin ginagawa si Exceed? Ano ba yung thinking natin dito? Bakit tayo nagnenegosyo? Ano ba yung thinking natin? Yung thinking ba natin, gusto lang nating makasurvive? Or yung makabayad lang ng bills? Okay? Or makakain lang tayo ng 3 times a day? Iyon ba yung ano natin, yung reason natin kung bakit natin ginagawa ito? No, kailangan no, maano natin to, mag-sink in sa atin to. No? Bakit ka ba nabubuhay? Okay, nabubuhay ka lang ba just to survive? Kasi gusto mo lang makasurvive, makabayad ka ng bills mo, makabayad ka ng mga utang mo, 'di ba? Or makabayad ka ng renta mo. Yun ba yung yun ba yung reason kung bakit tayo nandito? Especially bakit tayo sumali sa negosyo na 'to? Diba? So, kailangan ngayon pa lang, habang nagsisimula ka, especially kung bago ka sa negosyo natin, dapat ngayon pa lang, no, alam mo na kung ano yung reason mo, kung bakit mo siya, okay, bakit mo siya gagawin, or bakit mo ginagawa yung negosyo natin. No, kasi, dyan pa lang sa simula na yan, no, o, dyan sa simulang question ko sa inyo, malalaman mo na agad dito kasi magkakatalo kung hanggang saan ka, no, dito sa negosyo natin. So, ginagawa mo ba to dahil lang doon or gusto mo or kaya mo to ginagawa kasi may malaki kang pangarap na gusto mong makuha, no? Sige nga, i-type mo, bakit mo to ginagawa? No? Bakit mo to ginagawa? No? Ano ba? Ano yung reason mo? So, dahil lang ba ganon? Gusto mo lang makasurvive? O dahil may big dreams ka, may pangarap ka, may nakita kang something here sa negosyo natin na opportunity kung saan, yung opportunity na yon, no? Gusto mong makuha yung pangarap mo, 'di ba? Pwede kang kumita ng malaki dito sa negosyo natin dahil nakita mo, 'di ba? Ang ganda ng kitaan, no? Ang laki ng kitaan na pag tinrabaho mo, pwede kang kumita ng malaking passive income, 'di ba? So, kailangan umpisa pa lang kailangan alam mo na sa sarili mo kung bakit mo siya ginagawa kasi magkaiba talaga. Magkaiba talaga kapag ka kasi
no, ang thinking mo lang is ganito para lang makasurvive, no, kumita ng extra, makakikumita lang ng konti sa benta-benta, no, para lang may pang-sustain sa pang-araw-araw na pagkain, may pang-sustain, pang-dagdag lang sa bills, no? Actually, napakalayo or napakalabo para mag-succeed ka dito sa negosyo natin. At the same time, no? Yung nakita mo dito na pwede kang kumita ng milyon kasi ganun naka-design yung passive income natin dito kay Exceed, no? Kapag yun yung nakikita mo, no, malayo, kapag gusto mo lang palang makasurvive. Pero kapag pangarap mo ang pinag-uusapan natin dito, I'm telling you, napakalayo ng mararating mo. No, napakalayo ng pwede mong ma-achieve or napakalaki ng pwede mong ma-achieve dito sa negosyo natin. Alright? So, ayan, no? So now, no, sana may natutunan kayo dyan, no? After nitong presentation natin, no, isipin mo na agad, no, bakit ko pa ginagawa sa Exceed, no? Ano yung why mo? Bakit mo ba bakit mo siya ginagawa? Gusto ko lang ba na makasurvive lang ako or gusto kong gawin to kasi gusto kong kumita ng malaki para sa pangarap ko, no? Para sa pamilya ko. Yun yung mga dapat isipin mo kasi magkaiba ng action yan kapag alam mo kung ano yung reason mo kung bakit mo siya ginagawa. Alright? So, may natututunan ba? May natututunan? Alright? So, tingnan mo, sabi dito ni Alvin Toffler, no? Si Alvin Toffler, no, ang sabi niya dito, tinawag niyang illiterate of the 21st century. Sabi niya, will not be those who cannot read and write. Okay, sabi niya, para sa kanya, no, tinawag niyang illiterate yung actually, hindi yung mga taong hindi marunong magbasa at magsulat. But those who cannot learn, unlearn, and relearn. No? Ang tinawag niyang illiterate is yung mga taong hindi kayang mag-adapt ng bago or hindi willing matuto. Or kung sakaling marami ka ng alam, hindi mo kayang i-unload yung mga alam mo or hindi mo kayang mag-relearn, no? So, importante pala na kahit feeling mo, madami ka ng alam, no? Sabi nga, never stop learning. Kailangan mo nga, everyday para mag-grow, kailangan mong matuto. Or kung feeling mo marami kang alam, ano mo muna yan, i-unload mo para makapasok yung mga new learnings. Lalo na especially sa negosyo natin na to. Alright? Dito kay Exceed. No? Kumbaga, para maging successful ka dito, no? Sasabihin ko na umpisa pa lang sa inyo, no? Kasi yung negosyo natin, guys, no, hindi lang ito benta-benta. No, this is network marketing. So, napakarami mong kailangang matutunan kasi network marketing is also a profession. No, kung sa labas nag-aral ka ng ilang years para makuha mo yung profession mo, dito sa negosyong pinasok mo, ganun din. Kailangan mong aralin siya. No? So ngayon, para maaral mo siya, kailangan i-unload mo, kailangan mag-unlearn tayo ng ibang bagay. No? Kailangan, no? Isang tabi mo muna yung iba mong alam kasi dito sa negosyo natin, panibagong kailangan mong aralin. No? So, yun. Kaya, importante na kailangan ano lang tayo dito, open-minded lang tayo rito. Alright? So, yun siya. Now, punta na tayo, no, sa number 1. So, ito, ipapakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung mga importanteng kailangan mong gawin or kailangan mong sundin, no, matutunan dito sa negosyo natin para ikaw, no, makapunta ka dun sa pinapangarap mo para ma-achieve natin yung mga big dreams na pinakita ko sa inyo kanina or yung tinanong ko sa inyo kanina, no, para maging successful tayo dito dito sa negosyo yung pinag-uusapan natin na dito kay Exceed. Alright? So, bakit makikita nyo yung iba, no, ang bilis naman nila. Paano nila nagagawa yun? No, makikita nyo yung ibang team, ang bilis nila. Yung iba, bago pa lang na mga members. No, 1 buwan, 2 buwan pa lang. Pero ba't ang bilis nilang lumaki yung grupo nila? No, bakit ang bilis nila nakaka-build ng mga reseller ng team nila? So, possible, meron silang alam na hindi mo alam. Correct? Tama ba yon? For sure, meron silang mga alam na baka hindi mo alam. So, kailangan malaman mo yung mga yon. So, number 1, no, kailangan, no, alam mo, no, para makuha mo yung pangarap mo, ang pinaka-importanting ingredients dito is, ano nga yung nakalagay dyan? Number 1, ikaw, you. No, kanino nakaturo? Sa akin ba? Hindi. Sa'yo. No, ibig sabihin, no, kapag ikaw, ginawa mo tong negosyo natin, sinimulan mo siya, ang pinaka main ingredient para maging successful ka dito is yung sarili mo.
Alright? So kapag ka naging successful dito, walang ibang dahilan yon, hindi si upline, no? Hindi yung nag-invite sa'yo, hindi si company, kundi ikaw, yung sarili mo, no? So kapag ka, ganun din, same way, kapag ikaw, walang nangyari sa'yo dito, okay? Hindi ka kumikita, okay, walang nangyayari sa'yo, hindi mo nakuha yung mga gusto mong makuha, yung pangarap mo dito kay Exceed, which is nakadesign naman yung negosyo natin para makuha mo yung mga yon, no? Wala ring ibang pwedeng sisihin, hindi yung tao nag-invite sa'yo, hindi kami, okay, hindi si upline. Sino yung dapat sisihin? Sino? Sino yung may kasalanan? 'Di ba? Ikaw, yung sarili mo. O kasi negosyo mo to, lagi mong iisipin, negosyo mo to. No, ngayon, ano yung mga tip na pwede ko ibigay sa inyo? Simple lang to ha. No, yung training natin very simple and very basic lang, no? Number one, yan nga ikaw. Now, ano yung mga kailangan, no? Na kailangan meron ka para unti-unti mag-succeed ka, no, dito sa negosyo natin. Una, no, dapat maintindihan mo na kailangan sa negosyo natin, o no, ikaw personally, hindi lang actually sa negosyo natin, kailangan mo maging mabait, no? No, tanungin mo 'yung sarili mo, mabait ba ako? No, kasi importante dito yung character mo. Kasi bakit? Yung negosyo natin, sinasabi ko nga sa inyo, this is a network marketing business, no? Para magkaroon ka, no, maging effective ka, no? At para magkaroon ka ng malaking network, importante, kailangan dapat mabait ka kasi ito po ay relationship business or people's business. Hindi ka pwede ditong mainitin ang ulo mo. 'Di ba? Meron ba kayong kakilala na mainitin ang ulo? May mga kilala ba kayong ganun? Meron ba kayong mga kakilala? Hindi ka pwede ritong magtaray. No, kapag tinanong ka ng reseller mo, no, JM, no, JM or upline. O paano ba yung ganito? Paano ba yung ganito? Kailan ba yung schedule ng ganito? No? Kailan ba yung ganito? Tapos ikaw, mainitin yung ulo mo. Konting nagkamali lang yung reseller mo, galit ka na. 'Di ba? Mainitin yung ulo mo. So kailangan, no? Kailangan mo ma-develop tong ganitong klase ng character or attitude. Kasi again, tandaan mo, yung negosyo natin is people's business, no? Para maging successful ka dito, kailangan successful din yung relationship mo sa mga tao mo. Correct? Kasi papaano sila, no? Papaano nila gagawin yung negosyo, no? Or papaano rin sila magiging successful kung ikaw mismo, no, hindi mo kayang maging mabait sa kanila. 'Di ba? Hindi ka nakikisama ng maayos sa mga reseller mo, no? Kasabi nga nila, iisa lang yung pangalan mo, no? Yung isa lang yung reputation mo dito sa negosyo natin. Kailangan pangalagaan mo 'yan. Alright? Kailangan mong pangalagaan 'yan. Gusto mo ba yung mga reseller mo or yung mga reseller nila na pinakilala sa ang magiging first impression agad sa'yo, ay, yan yung upline mo, ang yabang naman, no? Hindi pa naman ganun kalaki resulta, ang yabang naman niya. 'Di ba? Or ikuunti lang yung mas alam mo sa kanya, pero ang naging impression agad nila sa'yo, ang yabang mo. Ang taray naman yan, no? Kaya anong tendency nun? Hindi na ulit sila makikinig sa'yo, hindi na sila lalapit sa'yo, hindi na sila magiging at ease sa'yo. Kasi nga, alam nila na anytime pwede mo silang sungitan, pwede mo silang tarayan, pwede mo silang ipahiya, pwede mo silang yabangan. Yun yung sinasabi ko. Alright? So, tandaan nyo yung negosyo natin this is a relationship business. Kapag successful, yung relationship mo sa mga resellers mo, sa grupo mo, automatic yan. No, magugulat ka na lang na yung network mo is nag-grow. Alright? So, pangalawa, dapat marunong kang mag-obey and listen. No? So, kailangan, no, importante dito, no, sabi ko nga, yung negosyo natin, tandaan nyo, hindi lang ito, okay, hindi lang tayo benta-benta, kumikita tayo sa benta-benta, pero, hindi lang yon, kailangan mo mag-obey at makinig. No? Kapag sinabi sa'yo na, oh, mali yan, no, kailangan hindi mo yung gagawin. Oh, may activity tayo sa ganito. No, kailangan mong sumunod, kailangan mong sumama. Yun yung mga basic na kailangan mo. Oh, may training si VP April, may training si Press, no? May special training si Coach Edwin, may special training si Coach JM. Kailangan mong sumunod, kailangan mong umattend, kailangan mong matuto. Okay, yun yung mga pinaka-importanting kailangan mo kasi kailangan mong equip yung sarili mo kasi kailangan mong mag-grow sa
negosyo natin. Alright? So, yun siya, importante, sobrang importante nito. No? Yan o, nakalagay o, yes coach attitude or yes upline attitude. O, ano ibig sabihin nun? Yes upline, sunod ka lang. No, sunod ka lang sa kanya. Lalo na kapag alam mong may resulta na siya or kumikita na rin siya. No, actually, importante nga dito, meron kang initiative eh, kahit nga kapag ka kasi ganun eh, sabi ko nga sa inyo kanina, kapag ka talagang seryoso ka sa negosyo natin, makikita ko yan, nakikita namin yan, alam namin yan. Kasi kung talagang seryoso ka dito, no, hindi ka na kailangan sabihan. Alam mo kapag may training, a-attend ka dyan. No? Or kahit walang training, kahit walang nakakakita sa iyo, kung talagang gusto mong aralin yung negosyo natin, kaya mong i-play yung mga recorded natin na presentation, kaya mong i-play ulit, pakinggan, kahit wala nakatingin sa'yo, yung ating mga training, kaya mong balikan yan, kaya mong paulit-ulitin yan. So, kailangan, no, yes, coach ka lang, no? Pero syempre si upline natin, no, nagre-remind sa atin palagi 'yan. No, oh, may training ngayon sa GC, 'di ba nagsasend sila, may training, 'di ba? Or may training si VP, may training sila Coach Edwin. 'Di ba? Oh, meron tayong activity, no? Meron tayong mga ganito, kailangan mag-participate tayo or umattend tayo kasi that's the only way, no? Para malaman mo rin kung ano yung mga alam nila. 'Di ba? Para 'di ba kung ano yung resulta nila or kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon, mangyayari din sa iyo. All right? So, kasi yung iba, 'di ba, may ganun na wala akong oras eh, wala akong ganito eh. No, kapag dun pa lang, no, may mga reason out ka na, naku, malayo talaga, no, na maging successful ka sa negosyo na ganito. No, sa ganitong negosyo natin. No, kasi hindi ka willing matuto. So, yung willingness mo to learn, importante yan. No? O, kailangan din, sabi ko nga, empty cup ka lang. Alam niyo ba yung empty cup? Pag sinabing empty cup, no, kailangan walang laman. Para kapag ka sinalinan mo ng tubig, kasi 'di ba kapag yung cup walang laman, no, sinalinan mo siya ng water, ano mangyayari? No? Makakapag-fill in ka ng water. Pero kapag yung cup, 'di ba, puno na ng tubig at nagsalin ka ng water doon, ano mangyayari? Tatapon. So ganun din sa utak natin. Kailangan yung utak mo gawin mong empty cup. O, ibig sabihin, kailangan empty lang. Alisin mo muna yung mga alam mo kasi kailangan malaman mo yung pasikot-sikot. Kailangan mo matutunan yung negosyo natin. Paano ka matuto mag-present? No, paano ko magagawa to? Kasi eventually, dadating yung time, ikaw na yung magpipresent. Kasi kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong mag-present, malayo ka pa. 'Di ba? Sobrang layo mo pa. No, yung acne, ano ibig sabihin ng acne? Or AKNY, ibig sabihin yan, kailangan alisin mo to sa attitude mo, yung alam ko na yan. No, kapag in-invite ka makinig ng training, no, in-invite ka umattend sa mga gathering, may mga activity, sasabihin mo, wag na, okay na, alam ko na yan. No, sakit yan yung acne. So, kailangan alisin mo yan. Kasi pag hindi mo yan inalis, I'm telling you, walang mangyayari sa'yo dito. Never ka mag-grow sa negosyo natin. No, kailangan ikaw yung tipo ng taong laging hungry na matuto. Okay, are you learning? Are you learning, guys? Yan yung mga importante. Basic yan, sobrang basic. No, kailangan alisin mo to yung alam ko na yan, alisin mo yan. No? Next is, ito importante to, dapat meron kang sense of ownership. Sabi ko nga dito, yung negosyo na to is negosyo mo. Hindi to negosyo ni upline. Hindi to negosyo ng tao nag-invite sa'yo. No? Kailangan, ang thinking mo dito, no, meron kang ownership. Ibig sabihin, nasa isip mo, negosyo ko to. So, di ba, kapag nagtayo ka ng isang negosyo, di ba, ano yung gusto mo mangyari sa negosyo mo? Di ba, gusto mo mag-succeed yun? Di ba? Lalo na kung yung negosyo na yun, napakalaki ng puhunang inilabas mo. Siyempre, aaralin mo yan. Siyempre, tututukan mo yan. Bibigyan mo ng time. Ganon din dito. Sa negosyo natin, kailangan mong aralin. Kailangan mong meron kang ownership na sa'yo to. Hindi pwedeng hindi ako magiging successful dito or hindi pwedeng hindi ako kikita or hindi pwedeng hindi ako matuto or gumaling dito kasi alam ko pag gumaling ako dito, no, talagang mag-grow yung business ko. Alright? Hindi ako malulugi. No? Minsan kasi ang tendency, no, bigyan ko kayo ng sample Ang tendency pagka wala kang sense of ownership, no, kasi thinking mo lang, okay lang, hindi mo masyadong siniseryoso. Bakit? Kasi maliit lang naman yung nilabas ko dyan, 999 lang yung nilabas ko. 'Di ba? So kapag ganun, no, malabo talaga, hindi ka talaga magsasucceed ko. Bakit makikita nyo? Maraming nag-join, may mga nag-join, pero wala rin nangyari sa kanila. No, may mga nag-join, pero
wala, hindi kumita or iba nga nag-join lang talaga pero never talagang win-workout eh, 'di ba? Hindi mo talaga nakita na nag-effort i-workout yung negosyo kasi bakit? Walang sense of ownership. Pangalawa, small time mindset, no? Na parang ang thinking is maliit lang naman nilabas ko dyan, so maliit lang yung commitment na ibibigay kasi nga wala siyang pakialam kahit malugi siya. Pero hindi niya nakita na kahit maliit lang yung nilabas niya, no, 6,999 lang yung pinuhunan sa negosyo. Pero hindi niya nakita na kapag pala tinrabaho ko to, no, hindi niya alam na yung negosyo natin na maliit lang yung pinuhunan, pero kapag in-workout mo, tinrabaho mo, ang laki pala ng pwedeng kitain. Ang laki pala ng kapalit. No? Bakit? Kasi pwede kang kumita ng daan-daang libo, pwede kang kumita ng milyon. Ang dami nating mga pa-travel incentive, car incentive, house and lot incentive na pwede mong makuha in the future pero hindi mo nakita yon kasi nga wala kang ownership. At the same time, hindi ka nag-exert ng malaking effort kasi nga ang thinking mo okay lang malugi kasi maliit lang naman yung inilabas. 'Di ba? Are you learning? Type yes nga kung may natututunan. Sige nga. Oh, type yes nga. Sige, tingnan ko muna kung natututo. Sige. Wait lang ha. Inom lang ako ng water. Alright, so tingnan natin kung may natututunan. Yes po, yes po, yes po. Ayan. So, yun yung number one. Kailangan yung sarili mo dito. Kailangan mong i-prepare. No, kasi wala talagang mangyayari sa iyo. Ako na sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang. No, kung wala kang nakikitang pangarap, okay? Kung wala kang pangarap na nakikita or hindi mo nakikita na pwede kang kumita dito ng malaki ngayon pa lang, no, mag-quit ka na. Ngayon pa lang, huwag mo nang gawin kasi sayang lang din. No? Mag-e-effort ka lang, tapos wala rin naman, aalis ka lang din naman or hindi mo rin din naman ibibigay yung best mo. So, ngayon pa lang, huwag ka na mag-exert ng effort, mag-quit ka na agad-agad. Kasi, ganun din yun eh, hindi ka rin makakapunta dun sa mga pangarap na gusto mong makuha. Alright? So, yun yung una. Now, pangalawa, no? Ano yung pangalawa? Tingnan nyo to papakita ko sa inyo to. Coincidence daw, tanong to coincidence or not? No? Tingnan nyo. No, kapag kaya, no, kung makikita nyo dyan, sa picture na inilagay ko dito, let's say for example, equivalent to yung A equivalent to 1, yung B equivalent to 2, C equivalent to 3, ayan, so D equivalent to 4, ganyan siya. So, tingnan mo, pag kinumpute mo yung knowledge, ayan pag kinumpute mo yung knowledge dyan, K11, yung N14, pag pinlas-plus mo yung numbers dyan, ang lalabas, no, ang knowledge daw is 96%. No? Ibig sabihin, hindi pa siya umabot sa 100%. Yung hard work or yung sipag, ganun din. No? Tingnan mo, kinumpyuto, nakalagay dito 98%. No? Kita mo, both are important. Parehas important yan para mag-succeed ka parehas yan importante. No? Pero, pansinin nyo, yung attitude, ilang percent? Makikita nyo dyan yung attitude, 100%. No? So, ibig sabihin pala, no, for sure, meron kayong mga kakilalang ganito. Marami ako personally, ang dami kong kakilala. Ang talino, no, ang gagaling, no, graduate pa nga yan, mga cum laude pa, no, mga ganito. Pero, bakit hindi successful? No? May kakilala rin ba kayong ganon? No, na sobrang talino, sobrang galing, 'di ba? Pero hindi pa rin successful sa buhay. Ang hirap-hirap pa rin ang buhay niya. No? Meron din akong kakilala, sobrang hardworking, as in, sobrang grabe dedicated sa trabaho, 'di ba? Talagang umaga hanggang gabi, minsan nga wala ng day off, sobrang sipag. Pero tingnan nyo, yung hard work diyan, 98% lang. 'Di ba? So, ibig sabihin, no, kahit pala gaano ka kagaling, no? Pero sablay yung attitude mo, wala pa rin mangyayari sa'yo, no? Hindi ka pa rin magsasucceed. No? Ganun din, kahit gaano ka kasipag, both are important but fall just short of 100%. Bakit? Kasi si attitude lang yung may 100%. Sabi nga, kahit hindi ka ganun kagaling, no? Kahit hindi ka ganun kagaling, kasi sabi nga, yung skills, no, sa negosyo natin, natututunan yan. No? Pwede ka mag-join dito nung wala kang alam. Kasi natututunan naman siya. No? Pero, syempre kailangan mo rin samahan ng attitude. Pero,
ang pinaka-importante pala talaga sa lahat, yung attitude. So, hindi yan, no? Hindi siya, tingnan mo, tanungin ko kayo, coincidence kaya yan or hindi? Hindi, kasi ako naniniwala din talaga ako na pinaka-main ingredient or pinaka-importante dito sa negosyo natin, sa sarili mo lalo na, is yung attitude. Kailangan check mo yung attitude mo. No? Sabi nga dito, no? Bad attitude will ruin your team. No? Kapag ka, nako, pangit yung attitude mo, no, walang mangyayari. Masisira lang din yung team na possible binibuild mo. No? So, kailangan sa'yo magsisimula. No? Kailangan sa'yo pa lang maganda yung attitude mo na ipakita mo sa mga tao, sa mga resellers mo, sa mga kateam mo. No? Kailangan talagang ma-develop mo yung good attitude para talagang mag-grow paunti-unti. Yung, kailangan unahin mo mag-grow yung sarili mo para okay, mag-grow din yung team mo, mag-grow yung grupo mo. Sabi nga, di ba, a bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Totoo yun, di ba kapag ka nasiraan ka ng sasakyan, no, kapag ka naflatan ka ng gulong, kahit anong gustuhin mo, hindi ka na makakapunta sa kahit saan. Di ba? Kahit saang destination, basta nasiraan ka ng gulong, or naplatan ka ng gulong, hindi mo na mapapatakbo yung sasakyan mo. Ganon din sa negosyo natin, no? Kapag ka ikaw may bad attitude, hindi okay yung attitude mo. Maniwala ka sa akin, kahit anong galing mo, kahit anong sipag mo dito, hindi ka makakarating dun sa big dreams or sa pangarap na gusto mo. Hindi mo ma-achieve yung gusto mo dito or hindi magiging successful or mag-grow yung grupo mo. Sabi nga dito, attitude is everything. Alright? So, I have a separate training about this. No? So, maganda next time maatinan mo yon, no? About attitude and everything para at least talagang unti-unti ma-develop ka. No? Bakit? Kasi, okay, uulitin ko negosyo mo to. So, importante ikaw personally yung nag-grow. No? Sabi ko nga, kapag ikaw nag-grow, automatic nag-grow din yung mga tao mo, nag-grow din yung network mo, 'di ba? Yung negosyo mo nag-grow din, all right? So, next na. Ano yung next na kailangan mo dito? Kailangan mo daw is yung tinatawag na GLLA. Kanina ko pa pinapaulit-ulit to. No, good learning and listening attitude. So, bakit importante 'yan? No? Grabe ako yan, no? Ang payat ko pa diyan, no? Sobrang payat ko pa sa picture na 'yan. All right? So, kailangan matuto kang makinig, no? Kailangan magkaroon ka dito ng good learning and listening attitude. Pwede kasing nakikinig ka lang, pero hindi mo naman talaga, kumbaga hindi mo naman talaga sinasapuso yung mga pinapakinggan mo. So, importante dito na may GLLA ka na tinatawag. Kumbaga, wag mo munang isipin na may profession ako eh. Example, minsan kung bakit hindi nagiging successful yung mga taong kilala ko dito. Kasi may nagjo-join dito mataas yung profession. May mga na-encounter ako, ang taas ng profession nila, yung iba nga, artista pa. 'Di ba? Yung iba, no, yung iba may profession, doctor, nurses, 'di ba? Yung iba lawyer. Tapos, ang nag-invite sa kanila or yung nagtuturo sa kanila, hindi nakagraduate. Okay? So, ano yung tendency? May iba na talagang ayaw makinig kasi feeling nila mas magaling sila dun sa taong nagsasalita or dun sa taong nagtuturo. Kasi nga, bakit ako makikinig dyan? Hindi nga nakatapos yan, hindi nga nakagraduate. Kaya pansinin nyo, actually, mas nagiging successful pa nga sa ganitong business yung mga walang profession or yung mga, minsan nga, yung mga ano lang, hindi nakagraduate. Pero, grabe, talagang makikita nyo yung willingness to learn, no? Inaral talaga yung negosyo natin. Walang alam new blood sa negosyo natin, walang alam, pero inaral lang din talaga ng inaral yung negosyo natin hanggang sa magugulat ka lang, grabe, ang galing, ang laki na ng team niya agad. Di ba, ang laki na ng team niya, kumikita na siya weekly ng passive income. No, bakit? Kasi meron siya nito, nagkaroon siya nito. Good learning and listening attitude. Tingnan mo para matuto ka daw, simple lang, no? Ito yung mga kailangan mong matutunan Ito sabihin ko na sa inyo. Kapag kayo, hindi nyo pa alam to, no, una, kailangan marunong ka mag-invite. No, marunong ka mag-set ng appointment. Paano ba yun? Also, I have a separate training about this. No, pero importante to, kailangan matuto ka mag-invite or mag-set ng appointment. Kapag ka may mga business presentation tayo,
Kasi wala pa naman tayong on-site eh. Wala pa tayong on-site na mga presentation. Pero meron tayong Zoom. Weekly, meron tayong presentation. Ngayon, kailangan matutunan mo paano mag-set ng appointment. Kailangan mo invitein sa Zoom natin yung mga prospect mo. No? Bakit? Kasi, unang-una, hindi lalaki yung grupo mo kung di ka marunong mag-invite. No? Kung yung may mga nagtanong sa'yo, example, Ryan, interested ako sa negosyo mo, ano gagawin ko? Hindi ka marunong mag-invite, di ka marunong mag-set ng appointment. No, bakit ikaw mismo hindi mo alam na may appointment, hindi mo alam na may Zoom presentation pala? 'Di ba? So, importante alam mo 'to kasi pag alam mo 'to, no, kaya mo siyang paatinin. Sabi ko nga, nandito na lahat, no? Provided na ni company lahat. No, kapag ka ikaw, alam mo yan, yung mga updated ka sa mga schedule natin, marunong ka mag-invite, marunong ka mag-set ng appointment, bibibigay mo lang yung link sa kanya, para ma-share ko sa'yo, eto, may presentation tayo, no? So, attend ka lang dito, ang magsasalita dyan si VP April, no? I-share yung negosyo natin. Para lahat ng tanong mo, automatic na, nandiyan na rekta na masasagot na. So, pangalawa, kailangan marunong ka ng ABC rule na tinatawag, no? Ibig sabihin yan, no, itong ABC rule, kailangan marunong kang mag-tee up sa mga sa mga upline mo, no? Kailangan matutunan mo yan. Again, may separate training tayo dyan. Presentation, kailangan matuto ka mag-present. Okay? Importante to, guys. Maniwala kayo sa akin. Ito actually sobrang basic nito. Kailangan kung gusto mong lumaki network mo or gusto mong magkaroon din ng sarili mong team, lumaki team mo, no? Pero kung benta-benta lang talaga sa utak mo, okay lang yun, walang problema. Pero sabi ko nga, kung gusto mong kumita ng big passive income, ito yung mga kailangan mo matutunan. Baka kasi hanggang ngayon, di ka pa marunong mag-present. Okay, ito yung pinaka-importante dahil kapag marunong ka mag-present, no, anytime na may magtanong sa'yo or anytime na may interested sa'yo, pwede mong kitain, pwede mo agad presenta ng negosyo natin. Kagaya ng ginagawa ng mga leaders natin. No? So, yun yung importante. And also, sharing. Kailangan marunong ka mag-sharing. Sino yung mga isi-share mo? Yung mga kinikita ng mga upline mo, yung kinikita ng mga may resulta na agad sa atin. 'Di ba? Meron yan. No? So, ito yung mga importante kailangan mo matutunan. Yan, mag-closing ng deal. Kailangan mo matuto mag-follow up. Baka pag pina-attend mo na ng presentation, no? Hindi ka marunong mag-close ng deal. Hindi mo kayang i-follow up. No, kailangan after 1 to 2 days, mapapollow up mo ulit siya. No, na join ka na sa negosyo natin kasi may proper way, no, kung paano. Anyway, meron akong separate training about this, no, is yung mga effective way paano magi-invite, no, effective way ng pagpe-present, effective way paano makapag-close ng deal, paano makapag-follow up. Lahat 'yan meron akong separate training diyan, all right? Na i-share ko sa inyo next time, all right? Sa next training ko. Okay? So ano pa yung mga kailangan mo matutunan? Master online monitoring account. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa alam pasikot-sikot sa account natin. Sa online business account mo, ha? Kapag magtanong sa yung mga reseller mo, hindi mo rin alam. No? So kailangan matutunan mo to. Paano paano mag-order sa shopping site natin. No? Paano mag-order sa online monitoring account natin. Paano mag-e-encash. No? Paano makikita yung mga ganito ganyan. No? Paano makokopyahin yung shopping link or yung referral link, baka yan lang na mga basic hindi mo pa alam. No? So, malayo ka pa. Kapag itong mga sinasabi ko ngayon, hindi mo pa ito alam. Ito yung mga kailangan mong matutunan. Hindi mo sa akin pwedeng sabihin na, BP April, alam ko na yan. Okay? Malalaman naman natin yan. Makikita mo yan ikaw personally. Kapag hindi ka pa kumikita, no, weekly, no, ng 100,000 or 200,000 weekly, hindi mo pa ito alam. Okay? Kapag hindi ka pa kumikita, at least 10,000 or 20,000 weekly, I'm telling you, hindi mo pa to alam. No? So, kailangan, ito yung mga mamaster mo. Next, mentoring. Kailangan mo matuto mag-mentoring. No? Ibig sabihin niyang mentoring, no? Dadating yung time, magkakaroon ka ng small group, no, na tinatawag, or may mga grupo-grupo na gusto magpa-mentor sa'yo. Ibig sabihin nun, magpapaturo sa'yo. Example, yung grupo ni JM, magpapaturo sa'yo. Yung grupo mo sa Cavite, magpapaturo sa'yo. Yung grupo mo sa Manila, magpapaturo sa'yo, magpapamentor sa'yo. Paano mo gagawin yun? Paano yung mentoring? Hindi mo pa rin alam. So ito, time to time, no?
Okay, pag inaral mo lahat yan, automatic yan, matututunan mo kung paano magme-mentoring. No? Yan yung mga ituturo mo sa kanila kasi alam mo na. So, ito yung kailangan mong i-equip sa sarili mo. No? And then also, no? Training. Importante. Ito yung pinaka-importante. Ito, no? Importante to na kailangan marunong ka na dadating yung time, no? Syempre pag bago ka pa lang, wala pa yan. Pero dadating yung time, ikaw na yung magte-training, ikaw na yung magi-speaker, no? Sa mga training or sa mga business presentation kasi may malaking grupo ka na, no? Pero lahat nagsisimula kung paano mag-invite, paano mag-present, diyan nagsisimula. Kasi diyan lalaki yung grupo mo. So, dapat lahat yan malaman mo. At the same time, matutunan mo. No? And also, online marketing. No? Papaano ka matututo? No? Online marketing. Papaano mo matututunan yan? 'Di ba? So, kailangan matuto ka. Napakadaming way, no? Sa Facebook, sa TikTok, kung ano-ano ginagawa mo. 'Di ba? Sayang yung oras na nag-i-scroll ka lang sa Facebook, panayang scroll mo sa TikTok, pero wala ka namang natututunan. 'Di ba? Inubos mo yung ilang oras mo, kaka-scroll mo sa TikTok, no? Kakanood mo sa Netflix, pero hindi ka natututo sa negosyo natin. So, kailangan, no, i-divert mo na yung sarili mo, kailangan magkaroon ka ng initiative na aralin mo, paano ba ako gagaling magiging effective sa online marketing? Kasi halos lahat ngayon digital na, maniwala kayo sa akin. No? Napakaraming nagjo-join kahit sa online mo lang sa online promotion lang, no? Sa online marketing lang, no? Sa pagpo-post mo lang sa Facebook may mga magi-inquire na sa 'Di ba? Sa pagpo-post mo lang ng TikTok o sa pagpo-post mo lang sa FB Reels, no? Napakadami ng magi-inquire sa So, para maging effective ka diyan, kailangan mong matutunan, aaralin mo ngayon. Ano ba yung ginagawang post nila BP April? Ano ba yung ginagawang post nila Sir Edwin? Paano sila nakaka-attract? Kasi this is, sabi ko nga, yung negosyo natin. Ang ginagawa namin actually, natuturo ko na rin sa inyo, attraction marketing lang talaga. No, attraction marketing, ibig sabihin nun, the more, hindi ako personally talaga ako personally hindi ako nag-i-invite. No, hindi ako nag-i-invite. Ang ginagawa ko lang, sa online marketing, yan talaga yung isa din sa mga feeling ko, strength ko din. No, na every time nagpo-post ako, laging may magi-inquire sa akin. Every time na may pinopost akong content sa Facebook man yan, sa TikTok man yan, laging may nag-i-inquire or nai-interest doon sa pinopost ko. So, yun yung mga kailangan mo matutunan. No? Paano magpo-post effectively para para matutunan mo yung magkaroon ng online. No? Para gumaling sa online marketing. So, ayan, napakadaming way. So, pwede ko ituro sa inyo yan pagka nagkaroon tayo ng mentoring. Sabi nga dito, learn the business the fastest way you can. No? Sabi nga, the more na mas mabilis mong matutunan yung negosyo natin, the more na mas mabilis kang kikita. Simple lang, the more na mas mabilis mong makukuha yung pangarap mo. Ganun lang kasimple yun. No? Sabi nga dito, knowledge. No, ano ba ibig sabihin ng knowledge? Simple lang. Kapag may alam ka, may edge ka. Yan yung ibig sabihin nun. No? Kapag may alam ka, no, may edge ka, ibig sabihin, lagi ko nga sinasabi to, 'di ba? Kapag ka may alam ka, lamang ka. No, sa negosyo natin, kapag marami kang alam, napakarami mong lamang sa iba, no? Kaya importante 'yan. Ngayon, sabi, knowledge and learn. Kasi nga sabi, learn. Kapag ka nag-learn ka, doon na magi-start ka na kumita, no? Kasi yun naman yun sabi ko nga, learn, then you must learn before you earn. Yun yung pinaka-importante. Kailangan mo muna matuto. Kasi, isipin mo, bakit hindi ka pa kumikita ngayon? Bakit wala ka pang weekly check Wala ka pang weekly income? Wala kang weekly ine-encash sa dashboard mo. Isa lang ang ibig sabihin nun. No? Hindi mo pa alam. No? So, kailangan matutunan mo yung pasikot-sikot ng negosyo natin. No? So, paano pa matututo? Simple lang, napakadaming way. Unang-una, kailangan maging humble ka. Remove your pride. No? Remove your pride. Totoo yan. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, baka feeling mo magaling ka na, ayaw mo na makinig, ayaw mo nang aralin yung negosyo natin. No? Ayaw mo, hindi ka humble. Kailangan maging humble ka. Kailangan pagpasok mo dito, ang thinking mo, wala ka pang alam. Kahit nga kumikita ka na dapat ang thinking mo pa rin, wala kang alam. Para laging may room for
improvement, may room for growth. Kasi pag ang thinking mo, ang galing-galing mo na, alam mo na lahat, wala na, never ka na mag-grow. 'Di ba? Sabi nga, never stop learning and never stop growing, no? Kahit may kinikita na tayo, quickly, may ina-encash na tayo, still, kailangan pa rin nating maging humble, kailangan pa rin nating makinig. Kasi every time na nakikinig tayo, meron at meron pa rin tayong pwedeng matutunan. So, remove your pride, wag mong isipin kung anong profession mo, no? Pagdating dito, makinig tayo dun sa mga taong nauna sa atin, no? Especially, dun sa mga example, sa amin. Kasi kami nakakaalam kung paano mo makukuha yung mga yan. 'Di ba? Kasi hindi naman natin to itatayo or hindi naman natin ibibuild tong... Kasi, no, bigyan ko kayo ng konting background, no, about sa akin. Once, once upon a time, no, kagaya nyo rin ako, no, naging networker din ako, no, nagsimula lang din ako, wala lang din akong alam. No, wala akong alam, hindi ko... Never pumasok sa utak ko rin tong ganitong klaseng ano. Kasi ako naman, graduate naman ako ng accountancy. No, graduate ako, ang course ko, accountancy ako. Pero, yun nga, kumbaga, napasok ako sa network marketing, no? Hindi ko na na-experience magtrabaho. Wala akong alam sa network marketing. Hindi ko alam kung paano ako magbibuild ng network ko. Hindi ako marunong, hindi ko alam paano, pero anong ginawa ko? Inaral ko lang din. No, lahat ng naririnig nyo sa akin ngayon, through experience kasi inaral ko siya. No? By experience na lang din tong lahat ng sineshare ko sa inyo ngayon. Kasi nakilala ko network marketing way back 2010, 2011. No, so ganun nakatagal. I've been in this industry for 14 years or 15 years now. Pero nag-start ako, wala din ako alam. Pero sabi ko nga, kung hindi ako naging humble na ayoko niyan. Mas magaling pa ako dun. Actually, nag-invite sa akin or yung taong naging mentor ko. Second year high school lang siya actually. No? Second year high school lang siya. Ibig sabihin, mas mataas pa yung napag-aralan ko sa kanya kasi ako graduate ako ng 4 years course. No? Pero dahil nakita ko na dun sa negosyo na yon, no? Siya yung successful, siya yung kumikita ng 6 digits a week, no? At siya may sports car, alam mo yon, talagang lahat ng alam niya. Talagang inaral ko, pinakinggan ko. No, sinundan ko siya, nagpa-mentor talaga ako sa kanya. No? So ganun din dito, kailangan maging kailangan lagi kang may willingness ka na matuto. Remove your pride. Sabi nga, 'di ba, ang pride, no? Ang pride nakakamatay 'yan. Totoo 'yan. Kasi yung pride, sabon 'yan, bibula yung bibig mo diyan. Hindi, joke lang. 'Di ba? So kailangan remove it, no? Non-stop learning. Actually, kailangan matuto ka na, manood ka sa YouTube, may mga leadership training sa YouTube kasi no, diyan ka magi-start mag-grow. No, makinig ka pa ulit-ulit ng PowerPoint presentation natin. No, kasi diyan ka gagaling. No, wag yung isang beses lang pinakinggan mo na okay na yan, alam ko na yan. Hindi. Bakit? Lagi kong sinasabi, 'di ba? Learning, sabi nga, repetition is the mother of all learning. So, ibig sabihin, kapag paulit-ulit mong ginagawa, pag paulit-ulit mong pinapakinggan, magugulat ka na lang sa sarili mo, ay grabe, ang galing ko na. Di ba? Ay grabe. No? Hindi mo, magugulat ka na lang na alam mo na. No? Lumalabas na sa subconscious mind mo kasi paulit-ulit mong pinapakinggan. Even this training, paulit-ulit mong pinapakinggan, kaya magugulat ka na lang, kaya mo na ring ituro sa mga reseller mo, kaya mo na ring mag-training, kaya mo na ring mag-mentoring sa kanila. 'Di ba? So, yun siya. Next. Ano pa yung kailangan mo matutunan? Sabi nga dito, knowledge applied equals income. Totoo yun. Sabi nila, 'di ba? Narinig nyo na yung knowledge is power. Actually, totoo yun, hindi yun totoo. Knowledge is power. Actually, yung knowledge, no, potential power mo pa lang yan. Pero importante pala is application of knowledge, no, equals power. Kasi kahit gaano ka karaming alam, pero hindi mo naman ina-apply lahat ng nalalaman mo or natututunan mo, baliwala lang din yun. No, wala rin mangyayari kung hindi mo ina-apply lahat ng tinuturo sa'yo or lahat ng tinuturo sa'yo nung nung nagme-mentor sa'yo or ng apply mo.
No, so again, knowledge applied equals income. Kapag in-apply mo na yung mga natututunan mo, that's the only time na mararamdaman mo kumikita ka. Nararamdaman mo nag-grow ka, lumalaki yung grupo mo. Alright? So, tinan mo isipin mo sa school nga ito konting realization lang, 'di ba? Sa school nga nag-aral tayo 17 years. No, kung nakagraduate ka, 'di ba? Meron tayong nursery, may kinder prep, no? 10, ano nga ngayon 10 years na, 'di ba? K to 12, no? So ang tagal, almost 15 to 17 years. No, na nag-aaral tayo. 'Di ba? Yun nga tinatyaga natin Wala nga kasiguraduhan kung ano yung future natin or kung may magandang future ba tayo after natin pagka-graduate natin. Correct? Hindi natin alam kung ano talaga. 'Di ba? 'Di ba? Para saan? Salary minimum, which is ito reality. I'm not against sa mga nagtatrabaho, pero pinapakita ko lang sa inyo na reality na kung sa school nag-aral tayo ng 17 years para sa salary na minimum. 'Di ba? Natsyinaga natin 'yun, umaraw umulan, 'di ba? Nag-aral tayo. No, kahit walang baon, minsan walang baon, mga ganon. Pero still inaral mo 'yan para sa salary na pwede mong kitain, which is minimum. What more pa dito? Ang pinag-uusapan po natin dito, pangarap. 'Di ba? Na kapag ito inaral mo, 'di ba? Inaral mo kahit nga ilang years mo 'tong aralin. 'Di ba? Anong mangyayari pag inaral mo? Pangarap mo yung pwede mong makuha. 'Di ba? Yun yung pwede mong makuha. Kaya sabi ko nga sa inyo, no, aralin natin to, okay? Ito yung tinuturo ko sa inyo, pinaka-basic pa lang to. Wala pa tayo dun sa mga detailed, no, how to invite, how to present, mga ganyan. Wala pa tayo dun. Pero sabi ko nga, next time na ituturo ko yun, dapat umattend ka kasi ituturo ko lahat ng alam kong strategy para maging effective ka sa pagpe-present, pag-i-invite, no, yung mga ganyan. Sa online marketing, ganun din ituturo ko sa inyo. Alright? Okay ba yon? Are you guys learning? Pa-type naman kung are you learning. Sige nga, marami ba kayo natututunan? Sige nga, tingnan natin. No, ayan, tingnan ko nga, ayan, no. Grabe, nakikinig talaga. So, ayan. Madami po, ma'am, sabi ni Christian. Alright? Ayan, thank you so much, no, na kung marami talaga kayo natututunan. So, ayan, next na natin, para mabilis na. So, again kailangan matuto tayo, makinig tayo, kailangan nating magkaroon tayo ng initiative na matuto, no? Aralin natin lahat sa negosyo natin, yung mga pricing natin, di ba? Baka tinanong ka ng downline mo, reseller mo, upline, magkano yung ganito? Di ba? O upline, magkano benta natin sa ganito? Magkano reseller price ng ganito? 'Di ba? Yun nga mga basic pa lang, hindi mo pa kabisado. No? Tapos, no, iniisip mo na kumita ng malaki. Naku, malayo pa tayo doon. Kung hanggang ngayon, yung mga pasikot-sikot, yung mga ganyan lang is hindi mo pa masagot sa mga reseller mo. 'Di ba? So kailangan equip mo na agad. Bilisan mo yung pag-equip kung gusto mong kumita talaga ng mabilis, lalo na passive income. Alright? So, next. Ano yung pangatlo? Of course, kapag ikaw, no, kapag ikaw, marami ka ng alam or may mga natututunan ka, ang next na gagawin mo dyan, syempre teach, ituturo mo. Sabi nga, what you've learned, you teach. No? Lahat ng mga matututunan mo, syempre ituturo mo sa reseller mo. Importante yun na ituro mo sa kanila kasi sabi ko nga, yung negosyo natin, no? Duplicable. So, kung ano yung kaya mong gawin, dapat kaya din gawin ng mga reseller mo. Hindi lang ikaw. 'Di ba? Everything that you are, you pass it down to your downline. So, kung ano lang yung alam mo, syempre yun lang din yung matuturo mo sa downline mo. Kaya nga sabi ko, bilisan mo yung knowledge mo, bilisan mo yung pag-aaral mo sa negosyo natin. Kasi, let's say for example, bago ka pa lang, no, may mga bagong reseller ka na. Let's say for example, 2 pa lang yung reseller mo. Pero, ang good news niyan, kapag ikaw, inaaral mo yung negosyo, kung ano yung matutunan mo ngayon, bukas pwede mo nang ituro sa kanila. Ganun lang yun kasimple. No? Kasi importante dito, mabilis ka ring magturo. No? Mabilis ka lahat ng hindi naman kailangan lahat alam mo na. Walang ganun kasi wala namang overnight. Tama ba? Walang overnight. Lahat ng pwede mong matutunan, kailangan, bilisan mo, maturo mo din agad sa kanila. 'Di ba? Everything that you are, you pass it down to your downlines. Yan ang pinaka-goal mo. No? Kailangan kahit sabi mo, VP, konti pa lang downline ko konti pa lang reseller ko 5 pa lang. No?
Sabi ko sa'yo, kahit isa pa lang yan, kahit dalawa pa lang reseller mo, team na ang tawag dyan. Kahit dalawa pa nga lang kayo, ikaw at yung isa mong reseller, team na ang tawag dyan. No? Team na kayo. No? So, kahit isa yan, dalawa yan, tatlo yan, importante, maturuan mo sila. No? Para mas mabilis kang, anong susunod? Ayan, no? So, this is me, makikita nyo, no? Every time kapag may mga training ako sa labas, no? Nagtuturo ako sa mga iba't ibang lugar. Siyempre, tinuturo ko rin kung ano yung mga alam ko. No? Kung ano yung nakakapag-present ako sa ibang lugar, nakakapag-training ako sa ibang lugar kasi nagre-request sila ng training. So, kung ano lang din yung alam ko, I'm not saying ganun na alam ko na lahat. Hindi. Pero kung ano lang yung alam ko, based on my experience, no, based on my knowledge, yun lang din yung tinuturo ko kasi sabi ko nga, no, importante na maituro natin yun. Hindi lang dapat tayo yung may alam. Ayan. So, ayan, ako yan, kapag nire-request ako ng mga leaders para mag-seminar or para mag-training, ayan, so, nakakapag-training tayo, nakakapag-share tayo ng mga knowledge natin. Alright? So, kasi kapag nakapagturo ka, yun na, maduduplicate ka na. No? Maduduplicate ka na. Importante to. Sabi ko nga, yung negosyo natin, no? Duplication ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kapag wala kang maduduplicate, no? Malabo na magkaroon ka ng big network or para malabo na lumaki yung network mo kasi wala ka na duplicate, ikaw lang yung ikaw lang yung may alam. Sabi nga may 4 step para ma-duplicate ka, 'di ba? Nakalagay diyan I do, you watch. O pangalawa, I do, you watch. You do, I watch. No? Ibig sabihin, ikaw muna, kailangan mo muna matuto. No? Kailangan mo munang gawin, ikaw muna mag-present kasi hindi mo pwedeng questionin yung reseller mo na mag-present ka na nga. Ano ba yan? Isang buwan ka na, hindi ka pa marunong mag-present. Ang tanong, ikaw ba marunong na? Diba? Question, ikaw ba marunong ka na mag-present ng negosyo natin? No? Yung ways to earn natin, kaya mo na bang i-present? Yung mga produkto natin, alam mo na ba yung pasikot-sikot? No? Alam mo na ba yung lahat ng mga product natin and ano yung mga information sa mga products natin? Baka tanungin ka nga lang no, saan gawa perfume natin? Ano yung klaseng perfume natin? Baka yun pa nga lang hindi mo na agad masagot. 'Di ba? So, sabi dito, I do. Ikaw muna. No, kailangan ikaw muna alam mo, marunong ka mag-present, marunong ka mag-invite, no? Marunong kang mag-follow up, no? Kasi nakalagay dyan, no, I do, you watch. Papanoorin ka ng reseller mo. Sabi mo sa reseller mo, ako muna, panoorin mo ako mag-present. No? Kapag ka nakapag-present ako, panoorin mo kung ano yung ginagawa ko. No? And then, ang next na mangyayari, you do, I watch. So makikita mo ngayon siya naman. Ikaw maglilid ng example. So kailangan, para maging isa kang leader, no? You lead by example, no? Hindi mo pwedeng ituro yung isang bagay or hindi mo pwedeng ipagawa sa kanya yung isang bagay na ikaw mismo hindi mo ginagawa. No? Ikaw nga, attend ka training. Ang tanong, ikaw ba uma-attend ka ng training? No, yun yung mga tanong na kailangan mong masagot. And then, after that, you do it with someone else. That's the only time na naduduplicate ka na. You do it with someone else. Yung nakikita mo, reseller mo, grabe, ginagawa niya na sa iba. No, nakaka-proud yun. Alam mo ba yun? Yung feeling na yun, ikaw isipin mo, yung reseller mo. Dumating ka na sa point na yung reseller mo, kaya niya na mag-present. No, ginagawa niya na, nagpe-present na siya kahit wala ka na. Hindi ka na kailangan, no? So, nakaka-proud yun. Ibig sabihin, dun mo marirealize, ay grabe pala, no, naduduplicate na ako. Hindi na lang ako ng ako. Kasi kaya na mag-present nung mga reseller ko. Diba? O, next. O, tingnan mo to, example ko sa inyo, Tingnan mo, kapag ikaw duplicated ka na, let's say, for example, may meeting, no? May meeting ka. Today's schedule, una, si Liza Soberano. No? May schedule kay Liza Soberano yung reseller mo o yung leader mo, 3 p.m. No? Next, Catherine Bernardo. Diba? Mag-a-avail daw ng City Hub. No? May schedule ka sa kanya. 5 p.m. doon naman sa isa mong leader. No? Si Heart Evangelista, ganun din. May schedule ng 4 p.m. No? Meron daw siyang ipapatok na gustong kumuha ng district hub. No? Or gustong kumuha ng ating vendo machine. No? Ngayon, hindi ka duplicated. Walang may ibang alam, ikaw lang. So, anong mangyayari? Kaya mong puntahan yan actually, pero by plane, no? Or by helicopter, no? Mapupuntahan mo yan.
Pero anong point ko dito? Hindi mo kaya kasi ikaw lang mag-isa. So ano mangyayari? Pipili ka lang ng isang pwede mong puntahan na schedule. Kasi nga, hindi mo kaya, hindi ka duplicated eh. Pero kung may mga leader ka na duplicate, let's say for example, 3 p.m. Ako dito pupunta. Edwin, Coach Edwin, ikaw doon sa sa meeting kay Catherine Bernardo. Kay Catherine Bernardo. Si naman, si Heart Evangelista naman, 4 p.m. Coach JM, ikaw mag-talk dito. No? Coach Renan, ikaw mag-talk dito kay Liza. No? Ako, kahit wala na nga ako dun actually, wala ka na dun sa, nagigets nyo yung yung point ko? Nagigets nyo ba yon na kahit wala ka na sa eksena, no? Kapag ikaw na-duplicate ka or natutunan ng mga leaders mo yung ginagawa mo, kaya na nilang mag-present kahit wala ka. Kaya na nilang mag-talk. Kaya na nilang makapag-set ng meeting one-on-one. Hindi ka na kailangang kalad ka rin. 'Di ba? Kahit nasa bahay ka na lang, kahit na nakahiga ka na lang, kahit nasa travel ka na lang, 'di ba? Kaya na nilang gawin 'yan. Lumalaki yung network nila, kakapagpapiin sila kahit wala ka. Diba? Masarap ba yung ganon? Gusto nyo ba yung ganon na mangyari sa inyo yung ganon? Sige nga, type yes nga kung gusto nyo mangyari sa inyo yung ganon na kahit wala ka na, kaya na ng mga reseller mo na makapagpapiin sila. Sige nga, type yes kayo dyan kung talagang gusto nyo na mangyari din sa inyo yun. Diba? Na sila mismo, nangyayari na sa kanila, nakakapag-present sila, nakakapag-training sila, nakakapag-mentoring na sila kahit wala ka. Nagagawa na nila lahat yan. Diba? So, yun yung importante ng teach para ma-duplicate ka. Alright? So, next. Kasi pag na-duplicate na, ano yung next? Kaya mo nang ma-delegate. What do you mean by delegate? Ito na yung nagkakaroon na ng law of leverage, nale-leverage ka na. Ibig sabihin, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, kahit wala na ako sa eksena, no? Or kahit wala ka na, kaya nang gawin ng mga leaders, kasi naturuan na natin sila. No, ganun din yung gagawin ng mga leaders natin, yun din ginagawa ng mga leaders natin. Tinuturuan din nila yung mga resellers nila, no, maging leader din, no? Importante 'yan na kailangan made-delegate ka na, pwede ka na magpadala kung saan-saang lugar. No, ikaw pumunta doon sa sa Visayas. Ikaw pumunta doon, Ryan, ikaw pumunta doon sa Bicol. Kailangan na may magpe-present doon ng ganitong lugar, ng ganitong schedule. No? So, importante ma-delegate ka. No? Sabi ko nga, ang ibig sabihin ng delegation, no, napaparami mo, yung leverage, ibig sabihin nun, no, napaparami mo yung sarili mo gamit yung oras ng ibang tao. No? Ibig sabihin nun, no, kung ano yung alam mo na napasa mo sa kanila, kaya na nilang gawin, no? Kahit wala ka na sa eksena, doon mo lang masasabi na, uy, grabe, nade-delegate na rin pala ako. Kasi kahit wala na ako doon, kaya na nila mag-present. No? Kaya na nila mag-set ng mga seminar sa lugar nila kahit wala yung kahit wala ako. 'Di ba? Kaya nila, dapat dumating ka doon sa point na 'yan. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nade-delegate na, okay, tingnan mo. Paano ka made-delegate? Simple lang, Una, trust your downline, no? Importante to, guys. Maniwala kayo sa akin. Trust your downline. Kahit na, no, feeling mo, kaya mo naman, feeling mo, magaling ka na. No? Naturuan mo na siya ng iba't ibang, naturuan mo na siya. Maturuan mo na mag-present, naturuan mo na ganito, ganyan. Pero, still, wala ka pa rin tiwala sa kanya. No? Pag pe-present, kailangan, ikaw pa rin. Diba? Kailangan, trust your downline. Kahit na feeling mo, hindi pa niya kabisado, or feeling mo, baka magkamali siya, okay lang yun. No? Trust your downline na kaya niya. Kasi yun yung key para matuto siya. No? Para magawa niyang tumayo sa sarili niyang paa. Next, teach the application part, no? Turuan mo siya kung paano niya i-apply lahat ng tinuro mo sa kanya, no? Trust your downline, teach the application part, and also, yan, no, para ma-delegate ka, do not rob his chance to become a leader. Ang i-create mo dito, no? Kailangan, no, para maging leader sila, ikaw muna is maging leader. Kailangan ma-develop mo yung sarili mo maging leader. Paano ka magiging leader? Kailangan independent ka na rin. Hindi na, upline, turuan mo ko dito, upline. Tulungan mo ako mag-present kay ganito, upline, puntahan natin si ganito. 'Di ba? Upline. No, lagi kang dependent sa kanya. Ang isang leader, agila yan.
No, agila yan, maniwala ka. Kapag ka leader ka na, agila ka na. Di mo na kailangan si upline. Di mo na, remember, negosyo mo to. Remember, no, sa'yo nakasalalay yung negosyo nito. Kailangan ikaw mismo yung magaling. Gumaling ka sa negosyo natin. Kailangan ma-develop mo yung sarili mo na maging leader, na kaya mo na mag-present, kaya ko na mag-follow up, kaya ko na mag-mentor ng grupo ko, kaya ko na mag-set ng mga seminar kahit wala yung upline ko. Ganun dapat. No, dadating ka dapat sa point na yon, no. So, do not rob his chance to become a leader. Kapag sinabi niya sa'yo Coach Edwin, may talk ako dito. Ano siya, interested siya mag-district hub sa akin. Pwede mo siyang samahan, but let him talk. Diba? Let him present. No? O, para at least nakikita mo, grabe, nade-delegate ka na. No? Ikaw ngayon, as an upline, sundot-sundot na lang ginagawa mo. Diba? Kumbaga, ano ka na lang, bumaback up ka na lang sa kanya, pero wag mong aalisin yung chance niya na mapakita niya or ma-improve siya para maging isang leader din na kagaya mo. Alright? Are you learning? Ayan, so means to mentor, ayan. Ayan ang role ng isang mentor or ang isang leader. Ang role mo, no? Guide ka. No? Ikaw yung magga-guide. No? Ga-guide mo, iti-teach mo siya. Siyempre, susuportahan mo and i-encourage mo siya. Ganyan yung kailangan mong gawin, lalo na kapag ka may grupo ka na, may mga reseller ka na. Huwag yung feeling mo, lagi ikaw yung bida-bida. No? Huwag ganun. Kailangan, nako, sabi ko sa inyo, napakadami yung kailangan talagang matutunan. Kasi, the more na mas marami kang madedelegate, no? The more na marami kang maduplicate at madedelegate, no? Kapag umabot ka na sa point na to, na nakaka-delegate ka na, kaya na nila, no? Ikaw as a mentor or as an upline, no? Grabe. Wala ka nang kailangan gawin. Wala ka nang kailangan patunayan. No? Kusa na lang yan. Kasi pag na-delegate ka, mamumultiply ka na. Magugulat ka na lang. Ay, grabe oh. Multiply na ako. Ang dami ko ng ang dami mo. Nagulat ka na lang. Makikita mo na lang yung dashboard mo. Ang daming pumapasok na bagong reseller. Diba? Magugulat ka na lang. Ang daming nagbi-BIP under ng organization mo. Diba? Ang dami. Ikaw ngayon, syempre, as an upline, support ka na lang. Training ka na lang. Ikaw na yung bahalang mag-training sa kanila para makip mo sila at eventually, magiging leader din sila. So, the more na, di ba, kapag lumaki na yung team mo, kailangan yan, paramihan yan na mabibuild mong leaders. Or paramihan ang mabibuild mo or madeduplicate mo or madedelegate mo. Yun ang importante kasi that's the only time na magkakaroon ng multiplication. Again remember, multiplication, ibig sabihin, kailangan mo dito para pagkaroon ka ng malaking network, kailangan ma-multiply ka. Hindi ka kita ng malaki dito kapag ikaw pa rin, wala ka pa rin reseller, wala ka pa rin grupo. No, para ma-achieve mo yung income or passive income na weekly, magugulat ka na lang, ang dami mong bagong under ng organization mo, ang laki ng kinikita mong royalty. No, paano mangyayari yun? Kailangan, no, ikaw mismo, no, ma-multiply. Kailangan dumami sila. Diba? Kasi nga, pag na-multiply ka, that's the only time magkakaroon ka ng big network. Alright? So, ito yung pinaka-importante. Kailangan mo ng big network. Walang yumaman na ikaw lang ng ikaw. Walang yumaman na ikaw lang yung magaling. Meron ka ba nakitang ganun? Wala. Actually, sample ko sa inyo Si Henry C, no, kilala naman natin 'di ba si Henry C, may-ari ng SM. Nag-start na si Henry C, 'di ba, sa maliit na kapital. Hindi naman naglabas si Henry C ng malaking kapital eh. Maliit lang din yung kapital niya, 'di ba? Talagang kaya nga tayo na-inspire kay Henry C, 'di ba? O paano ba naging bilyonaryo si Henry C? No, pumunta lang siya dito sa Pilipinas and then nag-ano siya ng sapatos, nagbenta-benta siya. Pero bago 'yun, syempre nag-start na siya mag-direct selling ng iba't ibang mga produkto. Pero sa sapatos nga siya talagang nag-boom. No, hanggang sa nagkaroon ng SM, nagkaroon siya ng big network. Bakit siya nagkaroon ng big network? Kasi ang dami ng SM. Bilangin niyo kung gaano karaming SM sa buong Pilipinas. No, aside from that, tingnan niyo, ilan yung empleyado ni Henry C. Isipin mo na lang, imagine na lang natin gaano kaya karami yung empleyado ni Henry C na nagtatrabaho sa SM. No? Isipin mo, lahat ng tao na yun na nagtatrabaho sa kanya 8 hours a day, lahat yun, no? 'Di ba? Ito marirealize nito. Lahat tayong tao, no? Bakit mapapansin niyo, may sobrang yaman. Merong regular lang ba't may hindi mayaman, no? Simple lang kasi meron siyang big network. Yung oras ng mga ibang tao, no?
nagiging oras niya na rin yun. So, ibig sabihin tayo, example tayo, may 24 hours a day tayo. No? So, yung 24 hours a day natin, isipin mo, lahat ng taong nagtatrabaho para sa kanya, lahat ng 8 hours nun, oras na lahat yun kasi pinapasahod niya lahat yun eh. Tama ba? So, ikaw, kung nagtatrabaho ka, meron kang 8 hours a day, yun lang yung binabayaran sa atin. Diba? Or kung may OT man tayo, yun lang yung binabayaran sa atin. Pero na-imagine mo na ba kapag ikaw nagkaroon ka ng big network, hindi man sa traditional business, dito sa negosyo natin, lahat ng oras nila, lahat, ganun yun ha, ganun nakadesign yung negosyo natin ha. Pag nagkaroon ka ng big network, lahat ng oras nila na ine-effort nila dito sa negosyo natin, lahat po yun, FYI, oras mo na rin yun. No? Oras mo na rin yun, parang binayaran mo na rin sila. No? Kasi, lahat ng effort nila dito, kapag tinrabaho nila, binigyan nila ng oras tong negosyo natin, dahil under sila ng organization mo, ng network mo, lahat yun, oras mo na rin. Kaya yun yung dahilan, bakit kumikita ka na rin ng malaki? No? Bakit parang si Henry si ka na rin? Kasi nga, pinarami mo yung oras mo gamit ang ibang tao. Ganun naka-design. May natututunan ba? Nakakasunod ba kayo dun sa kung paano, kung bakit tayo kumikita through our big network? No? So, sabi nga dito, kapag ikaw may big network ka na, ayan o, imaginein mo, kaya mo nang gawin to. Kaya nang gawin to ng mga reseller mo, no? Ng grupo mo, ng mga leaders mo. So, automatic yan, magkakaroon ka talaga ng big network, no? So, kailangan ma-imagine mo yung sarili mo na ginagawa mo na rin to. Bakit? Kasi pag ginagawa mo na to at nagagawa na rin to ng mga reseller mo, ng grupo mo, di doon ka nakikita ng malaki. After ng big network, ano yung next? Next, last na to second to the last na to, big income. No? Siyempre, pag may big network ka na, ang susunod na doon, big income. 'Di ba? Yan na yung reason, no? Bakit weekly? May kinikita yung, alam nyo ba, nagugulat ako kasi kahit bago pa lang tayo, no, actually, sa mga first time na hindi alam, bago pa lang tayo kasi yung compensation plan natin, this year lang natin yan, no? Di ba, yung ano natin, yung program natin, this year lang yan, around June lang natin nilabas po. June, July, August, September, October, November. So, 6 months, no? Yung ating compensation plan. Pero nagugulat ako. Kasi meron ako kumikita, 20,000 weekly. No? Meron ako nakikita, 20,000 weekly, 15,000 weekly. Actually, sa totoo lang, maliit pa yon. Pero kasi bago pa lang tayo. Pero imaginein mo yung sarili mo, aside dun sa benta-benta na ginagawa mo, kumikita ka ng 20,000, 30,000 weekly. That's 120,000 a month as your extra income. Sa tingin nyo, pwede na ba yun o pwede na? 'Di ba? Siyempre, big income na yun. Hindi nga tayo kumikita ng ganun kalaki sa ginagawa natin sa labas eh. Tama ba? Correct ba? Tama ba? Sige nga, mag-chat nga kayo dyan kung tama ba yung sinasabi ko. Tama, hindi nga natin kinikita sa labas yun eh. Pero imagine yourself, kumikita ka dito 100,000, no? Isang linggo. Kasi may kumikita na nga may kumikita na nga 20, 30,000 per week eh. Bago pa lang yung sistema natin, bago pa lang program natin ha. 'Di ba? Pero imagine mo sarili mo, kapag ka talagang ginawa mo to, sineryoso mo yung negosyo natin, inaral mo talaga, ginawa mo talaga yung best mo, kinarir mo din talaga, kasing iba, ang thinking lang nila talaga dito, extra income lang. No? Kaya ang binibigay lang din talaga ng company, no, ng negosyo sa kanila is extra income lang din. Pero why not? Kailangan lakihan mo yung thinking mo, lakihan mo yung utak mo. Na kailangan maging thinking mo dito, kailangan kikita ka ng malaki, no? So pag iyon ang thinking mo, grabe, hindi ka na maaawat, yung effort mo talagang iisipin mo, profession mo na rin to. No, kailangan maisip mo na itong ginagawa natin, profession din siya. No, network marketing is also a profession. No, na kailangan mong masterin, kailangan mong galingan, no, kasi kahit lumaki yung grupo mo pero hindi ka pa rin marunong mag-handle, no, hindi ka marunong mag-mentor, hindi ka kumbaga hindi ka okay as a leader, wala ring mangyayari, no? So, sabi ko nga, time to time naman, kumbaga matututunan din natin yan. So again
Para magkaroon ng big income, kailangan may big network. So, ganun yung thinking natin dito. So, kapag hindi ka pa kumikita ng malaki dito, isa lang ibig sabihin nun. Hindi mo pa alam yung ginagawa mo. So, kailangan, aralin mo siya ng aralin every time may training. So, itong training na to, recorded to, kapag kailangan nyo ng copy, gusto nyo paulit-ulit pakinggan, or gusto mo matutunan, para maturo mo rin sa mga resellers mo, I'll give you the copy, no? Nasa sa'yo na yan kung gusto mong aralin pa or gusto mong pakinggan pa paulit-ulit, no? And also, kailangan, ganyan, marunong kang matutunan mo, marunong kang magbasa ng mga leadership book, ng mga law of leverage. Ito, meron ako, ito, pakita ko sa inyo, meron akong law of leverage na libro, na yan yung pinaka-basic na librong binasa ko. Yung mga cash flow quadrant na libro, yan, mga ganyan. Importante po yan, na kailangan ikaw, no, i-grow mo rin sarili mo kasi lahat ng pwede mo matutunan is pwede mong maturo sa mga leaders mo. Alright? So sabi nga, pag may big income ka na, ano sa tingin nyo kasunod? Oh, yung last. Of course, kapag may big income ka na, papasok na yung big dreams mo. 'Di ba? So, ano ba yung mga big dreams natin? No, that's the only time. Kasi kahit naman ang laki ng pangarap mo, hindi naman libre yan. Lahat yan may bayad. No? Lahat ng pangarap mo may bayad yan. Hindi ka pwedeng pumunta sa kasa ng mga sasakyan na sabihin mo, pangarap ko to, libre lang mangarap, kaya iuuwi ko na to. Pwede ba yon? Di ba? Hindi. Lahat ng pangarap mo, ano ba yung mga pangarap natin? Ayan, travel. Gusto mo mag-travel? Kahit saan mong bansa gusto mo, ang pinakapangarap natin, ito financial and time freedom talaga. Ito kailangan, ang thinking mo, ito yung maging pangarap mo. Financial and time freedom. Bakit? Kasi pag ikaw may financial freedom ka, kahit saan mo, hawak mo na oras mo niyan, maniwala ka sa akin. No, hindi mo na kailangang isipin, kailangan mo paalam pa sa boss mo para lang makapunta sa ganito, or hindi mo na kailangang, alam mo yun, hawak mo na yung oras mo. Yun yung sinasabing financial at time freedom. Pati oras mo, hawak mo na. No? Wala ka nang sinusunod na boss, no, sa trabaho. Kasi nga hawak mo na yung time mo. Pwede ka mag-travel kahit saan mo gustong pumunta. Pwede kang kumain kahit saan mo gustong kumain. Pwede mo isama yung pamilya mo kahit saan mo sila gustong dahin. Kahit saan lupalop ng Pilipinas or ng ibang bansa, kaya mo nang gawin yan. Kasi bakit? Meron ka ng financial and time freedom. Alam mo, walang imposible. Bakit? Kung kaya ng iba, kaya mo rin. 'Di ba? Kung kaya ng iba, tatandaan mo to kung kaya nilang umasenso, kaya nilang yumaman, kaya mo rin. No? Kaya nga tayo may ganitong opportunity kasi gusto natin mabigay natin tong time and financial freedom, no? Sa atin, no? Para ma-achieve natin to. Oh, pangarap mo, dream car, no? Pag may big income ka na, wala na 'yan, no? No? Grabe yung mga sasakyan na to, yung Tesla, yung Cybertruck, Ganito yung kotse ni Vice, ganda no? Ilan pa lang yung meron ito sa Pilipinas, yung Tesla na Cybertruck, no? O Ferrari, mga ganyan. Ito, dream car to. No, eventually, syempre yung short term, gusto natin makakuha ng mga sasakyan lang na hindi naman ganito kagaganda. Pero, syempre, pag nangarap ka, eventually, pag may big income ka na, wala na yan. Kayang-kaya mo nang kunin yan. Syempre, anong gagawin mo sa pera mo, 'di ba? Aside sa, syempre, pwede rin tayong tumulong sa iba. Pero still, no, kapag ka may pera ka na, kaya mo nang bilhin lahat. 'Di ba? O, ano pa? House and lot. 'Di ba sabi nga lang, mangangarap ka na nga lang din ng magandang bahay, dream house na talaga. 'Di ba? Yung iba kasi nangangarap ng dream house para makukuha yung mga ganito, taya ng taya sa loto. 'Di ba? May mga kilala ba kayong ganun? Yung inaasa na yung swerte sa loto. 'Di ba? Alam nyo, okay lang naman, I'm not against sa mga tumatay sa loto, pero still, alam mo, sabi ko nga, kapag alam mo kung paano mo i-achieve yung mga pangarap mo, kung paano mo siya kukunin, kahit mag-fail ka pa ulit-ulit, kaya mo pa rin gawin yon, kaya mo pa rin umasenso or kaya mo makuha yung mga pangarap mo kahit ilang beses ka bumagsak. Marami akong kakilalang successful na tao na bumagsak na yung negosyo, pero still, no, nakaahon pa rin, nakaangat pa rin. Pero marami rin akong kakilala marami akong nabalitaan. For sure, nabalitaan nyo rin to. Na tumama sa loto. Ang laki ng pinalalunan sa loto, pero ano nangyari? 'Di ba? Nag-back to zero. Nag-back siya sa ano? Bakit? Nawala lang din lahat ng pinalalunan niya sa loto. Naghirap din ulit. Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Simple lang. Kasi, yung mindset niya, hindi rich mindset.
No, poor mindset pa lang, poor mindset pa rin. Nagkaroon lang siya ng pera, pero hindi niya naman alam, dahil poor mindset siya, hindi niya alam kung paano i-handle yung pera na yun. 'Di ba? Kaya ang ginawa lang din sa pera, winaldas lang din ng winaldas sa kung saan-saan. Ending, unti-unti rin, nabenta rin niya yung mga bagay-bagay. 'Di ba? Nabenta niya yung bahay na binili, nabenta rin niya yung ganito. Bakit? Kasi hindi kayang i-sustain. Yun yung sinasabi ko, kailangan maging rich yung mindset natin. Alright? So, sabihin mo nga sa sarili mo na kailangan maging rich yung mindset mo. Ngayon, actually, ano, 'di ba? Tapos na tayo pero tingnan nyo. Ibabalik ko ha. Okay? Para makuha mo yung big dreams mo, ulitin ko ha, babalikan ko. Para makuha mo doon yung big dreams mo, kailangan meron kang big income. Alright? Kasi di mo makukuha yung big dreams na yun kung wala kang big income. Next is, kailangan mong, no, para magkakaroon ng big income, kailangan mo magkaroon ng malaking network. So kung wala ka pang malaking network, no, wag kang mag-expect ng big income dito. No, when you say big, big talaga. Dapat kumikita ka na ng 6 digits per week. Doon mo lang masasabi na meron ka ng big income kapag kumikita ng milyon. Pero hangga't hindi ka pa kumikita ng milyon dito sa negosyo natin, wala pa 'yan. No? So ngayon, paano ka magkakaroon ng big network? Kailangan daw ma-multiply ka. Alright, so para ma-multiply ka, ano kailangan gawin? Ma-delegate ka. So hangga't hindi ka na-delegate, wala yun. So ngayon, para ma-delegate ka, kailangan mo munang ma-duplicate. No? Kailangan mo duplicate. So kailangan mong makita na yung mga reseller mo, yung mga ka-team mo, ginagawa na rin nila. Kailangan nakikreate mo sila as a leader. So now, kapag ka ikaw, okay, hindi ka na-duplicate, ibig sabihin, paano ka maduduplicate? Ibig sabihin lang nun, wala kang naturuan. Bakit wala ka naturuan? Kasi, wala ka natutunan. Hindi ka nag-aral, hindi mo sineryoso, hindi ka nag-effort para matuto. 'Di ba? Ngayon, kapag hindi ka bakit hindi ka daw natuto? Simple lang, kasi hindi mo in-apply yung good learning and listening attitude. Yun lang bakit hindi mo in-apply? Sinong may problema ngayon? Ha, sino may problema? Tingin mo, sino may problema? Ayan o. Sino? Sino may problema? Ikaw. So wala kang kailangang sisihin dito. Kapag hindi mo nakuha yung big dreams mo dito, or hindi mo nakuha yung pangarap mo dito, isa lang ibig sabihin nun. No? Hindi mo ginawa yung mga kailangan mong gawin para makuha mo yung pangarap na yon. No? So ganun lang kasimple yung topic natin for tonight. So, ito ay, kaya nga yung title natin, di ba? The Power of You. Kailangan ikaw muna. Kailangan i-equip mo yung sarili mo. Kailangan, no? Mabilis mong aralin yung negosyo natin. Kailangan ikaw, everyday, nag-grow ka. No, hindi naman kailangan isang biglaan, pero kailangan, no, bigyan mo to ng time. Seryosohin mo yung negosyo natin. Wag lang yung thinking mo dito, ay, ang galing ko magbenta, ay, ang dami ko nabibenta araw-araw. Kasi, active income lang yun. Maniwala kasi sa akin, hindi yun yung potential ng negosyo natin. Wala dun yung potential ng negosyo natin. Kasi, ano lang yan kapag, di ba, tingnan mo, kaya siya active income, kapag ka wala kang benta, wala kang kita. Tama? Kaya siya active income. Kapag ka hindi ka nag-alok, hindi ka nagbenta, wala ka nabentahan, ngayong araw, walang papasok na income sa'yo. So, hindi doon nakadesign yung negosyo natin dito kay Exceed. Bakit? Ang negosyo natin kay Exceed, nakadesign siya para kumita ka ng passive income. So, paano ka kikita ng passive income? Kailangan, ang thinking mo, ikaw muna, equip natin yung sarili. Equip mo. Kailangan aralin mo yung mga negosyo natin. So, kailangan every training, present ka. Lahat ng training, dapat present ka. Doon mo lang mamamaster yung negosyo natin. Doon ka lang gagaling. No? Doon ka lang talagang, kumbaga magiging confident ka para magturo sa kanila. Kasi minsan, kaya hindi ka confident sa sarili mo, no? Wala yung confidence para ituro mo yung mga bagay-bagay. Kasi kahit ikaw mismo, hindi ka sigurado kung tama ba yung tinuturo mo. No? Kahit makulitan sa yung upline mo, or kahit makulitan sa yung mga leader mo, or kami, kahit makulitan kami sa iyo, no? Mas gusto ko pa nga yung makulit kasi ibig sabihin nun, willing siyang talagang inaaral niya. No? Talagang gusto niyang matutunan yung negosyo. Makikita ko doon yung eagerness and yung commitment niya sa akin. Mas gusto ko pa yun kaysa sa hindi nangungulit, hindi nagtatanong, walang pakialam, ibig sabihin, wala lang yun. No? Hindi siya ganun ka-committed sa negosyo natin. Alright? So, sabi ko nga, no?
nothing is impossible, no? Basta ginusto mo, no? Tinrabaho mo to, inaral mo to, walang imposible. Lahat ng nakikita nyo na pwede nyo makuha dito, yung mga big income natin, yung mga pa-incentive natin na sobrang laki, 'di ba? Sobrang dami, lahat 'yan pwede mong makuha in a span of ano lang, ilang years. 'Di ba? Sabi ko nga, ang mindset mo dito, kailangan ngayon pa lang baguhin mo na. Kung reseller ka, bago ka pa lang, no? Sanay tayo, 'di ba? Usually, sanay tayo sa labas. Income natin magkano? 15 to 20,000 or ganun lang, 'di ba? Pero dito kailangan sanayin mo na yung utak mo. No, kailangan gawin mong malaking kawali na yung utak mo. Bakit? Kasi, pag malaking kawali na yung utak mo, gawin mo siyang malaking kawali, no? Ibig sabihin lang, no, kaya mo nang i-absorb yung malaking income kasi baka hanggang ngayon, nagugulat ka pa rin eh. No? Na pagkakausap ka, nagugulat ka, pag pinag-uusapan, pwede kang kumita ng 100,000, pwede kang kumita ng 1 milyon. Kapag nagugulat ka pa rin or hindi ka pa naniniwala na pwede kang kumita ng ganyan, maniwala ka sa akin, hindi mo talaga kikitain yan. Okay, hindi ka talaga kikita ng ganyan kasi hindi ka naniniwala or hindi ma-absorb ng utak mo 'yan, no? Kapag ka sa mayayaman, pag pinag-usapan nila milyon, wala na 'yan sa kanila, normal na lang. No? Tingnan mo yung mindset ha. Sa kanila, normal na yan. Kaya tinuturuan kita ngayon pa lang na kailangan yung mindset mo, baguhin mo na. Kailangan ma-absorb mo or masanay ka na pinag-uusapan natin dito, 100,000, milyon. Okay? Okay ba yon? Maasahan ko ba kayo doon na kailangan ganun ha? Kasi pag ang thinking mo, 10,000 per month lang, hanggang ganun lang talaga. 15,000 per month, hanggang ganun lang talaga. Walang magbabago sa resulta ng buhay natin hanggat hindi mo binabago yung mindset mo. Okay ba yon? Okay ba yun, guys? Okay ba yun? So, kailangan lakihan mo yung kawali mo. Okay lang, kahit yung mga nasa paligid mo, hindi sila naniniwala sa na pwede kang kumita ng malaki. Okay lang, kahit hindi sila naniniwala na pwede kang kumita at pwede mo makuha mga pangarap mo. No? Importante, ikaw. No, wala kang pakialam sa kanila. Huwag mo silang pansinin. Huwag mo silang isipin. Ang importante dito, ikaw. No, ikaw kasi ikaw yung magiging successful. Pag nakuha mo yung kotse na pangarap mo, hindi naman sila yung sasakay dyan, ikaw. 'Di ba? Pag nakuha mo yung bahay na gusto mo, hindi naman sila yung titira dun ikaw. 'Di ba? Kaya kailangan magsisimula yung mindset sa sarili mo. Alright? Okay ba yon? Kailangan ikaw So isipin mo palagi, walang imposible. Kung nagawa nila, kaya mo ring umasenso, kaya mo ring yumaman. Kailangan ikaw na yung pumutol ng sumpa ng kahirapan sa pamilya mo kasi, sabi ko nga, lagi ko nung sinasabi, tandaan nyo to guys tandaan nyo to kung nakikinig ka sa akin ngayon. Kung ikaw, no, kung ang kayamanan napapamana, no, yung mga mayayaman napapamana nila yung kayamanan nila eh. Tandaan nyo, yung kahirapan napapamana rin po yan. No? So ano pili ka na lang kung anong gusto mong maipamana sa mga anak mo or sa mga pamilya mo. Ano gusto mong mapamana? Kayamanan ba o kahirapan? Pili ka na lang. No? Kasi sobrang sobrang talagang mahirap kapag kahirapan yung napamana natin sa kanila, no? Isipin mo kahit gaano kataas yung position mo sa trabaho mo, vice president ka niyan, presidente ka, hindi mo yan papapamana sa mga anak mo, maniwala ka sa akin. No, hindi mo yan yung position mo na yan, pwede ba 'yon? Pag namatay ka, ipapasa yung pagiging manager sa anak mo? Or ipapasa yung pagiging vice president sa anak mo? Hindi. O yung trabaho mo, kung professional ka, hindi mo yung mapapamana sa kanya. 'Di ba? Pero yung kayamanan, yung negosyo na successful, pwede mo yang maipamana sa mga anak mo. So, I hope, no guys, marami po kayo natutunan sa akin tonight, sa training ko ngayon, no? Ayan, 10 p.m. na pala, no? So, hanggang dito na lang yung training ko for tonight. So, I hope, madami kayo natutunan, no? Medyo nabago natin yung mindset, no, natin pagdating sa pagninegosyo dito lalo na kay Exceed para talagang mas itodo natin, mas ihataw natin, mas seryosohin natin kasi I'm telling you, lalo na magpapasko na ngayon, kapag ito, sineryoso mo, seryosong resulta rin po yung makukuha mo. Seryosong resulta din yung ibibigay sa'yo ni Exceed. Alright? So, thank you so much sa inyong lahat. Ayan. So, sana, no? Marami po kayong natutunan. Ayan. So, pwede na kayo mag-open ng mic. Kung marami kayong natutunan, pwede po kayong mag-share. So, ayan, i-stop ko na lang itong presentation natin. Again, thank you so much sa mga nandito at still nakikinig sa atin. Ayan, so sige nga, kung meron tayong mga natutunan, okay lang ba?
Ayan, okay lang ba humingi ako ng konting ano lang, konting sharing lang and then before we end. So, ayan, in-stop ko na yung ating ano ha, yung ating sharing. Tapos, bago yun, pipicturean ko pala muna kasi di tayo nakapag-picture kanina. Okay lang ba? Open yung camera nyo. Open kayo camera, picture lang tayo para meron tayong, anong tawag doon? Meron tayong souvenir ba tawag yan? Oh. Ayan, picture ha. Just may 2 cent sign tayo. Number 2, ganyan, no? Alright, 1, 2, 3. Ayan, so, sige, before we end, kuha lang tayo ng konting, baka merong mga gustong mag-share. Okay lang ba? Hingi tayo kahit mga ano lang, mga 1 minute or 2 minutes lang doon sa training natin. No? Anything na gusto nyo i-share or pinakatumatak sa inyo dito sa training natin tonight. Okay lang ba humingi tayo ng konting ano lang, sharing lang? So, sige, sino pwede mag-share na nandito? Sige, simulan natin. Okay lang ba mag-share pangalan ito, si Brian. Ayan, Brian, okay lang ba humingi ng sharing? Ayan, konting share lang kung ano yung natutunan. Ano lang, walang tama, walang mali. Okay? Basta anything lang na feeling mo natutunan mo. O, sige, tingnan natin. Nasaan na siya? Hello? Hello, ma'am. Good Ayan, evening ayan. Sige, po. sige. Good evening. Ayan, good evening. Sige, ano lang, ayan, Brian. Anything lang na siguro gusto mong ma-share kung ano yung natutunan mo sa training ko, kung meron man. Sige. Okay lang, makikinig lang kami. Kahit maiksi lang. Sige. Yung sa ano po, ma'am, sa pag-uugali, ma'am, yung pagiging mabuti po, ganun. Tapos yung sa attitude, ma'am, kailangan po, dapat lagi po tayong ano, positive. Mabait po tayo sa mga kausap po natin, sa mga taong nakapaligid po sa atin. Tapos po yung sa pangarap, ma'am, kailangan mas mataas po dapat. Para mas mataas po yung natin. Maabot po ba? Ganun. Yes, grabe. No? Thank you so much, Brian. Grabe, no? Ang dami rin natutunan ni Brian. Medyo mahinaan lang si Brian. Pero, yun nga. Oh, sa simula lang naman yan. Pero, eventually, yung magiging mahina ng, yung medyo pagkamahiyain, mawawala din yan. No? Kapag ka kumakapal ng bulsa mo, no, ganun yan. Pag kumakapal, sabi nga, di ba, pag kumakapal na yung bulsa natin, kumakapal na rin yung mukha natin. Kailangan kumapal muna yung ano natin di ba? Kailangan, no? Kailangan sabay yan, kumakapal yung bulsa tsaka kumakapal talaga yung mukha natin, no? Kasi hindi ka na mahihiya, pwede ka na mag-share kasi may resulta ka na or kumikita ka na, wala ka nang ibang gagawin kundi i-share mo na lang kung ano yung experience mo. Alright, thank you so much, Brian. So, sino pa ang gustong mag-share? Sige nga, tingnan natin kung meron pa gustong mag-share. Si Miss Jubil, ayan, baka pwede mag-share. Ayan, nandyan pa ba? Nandyan pa ba? Nandyan ba? Nandyan? Or, ayan, si Jubil from Team Digus. Hello? Wala yata siya, hindi siya naririnig. Hello Ayan, po, ayan. good evening po. Ayan, hello, good evening. So, ayan, hingi lang tayo ng konting maiksing sharing lang siguro or anything na natutunan sa training, ganyan. Akin po ma'am yung never stop chasing until you reach your dreams or goals po. Kasi kailangan mong mag-set ng goals kapag may gusto kang marating. Yun lang po, thank you. Ayun, tama, grabe. Thank you so much. Ayan, sabi niya ni Miss Jubil, no, tama, never stop, no, chasing your dreams. 'Di ba? No, ito na yung opportunity natin para makuha natin 'yon, no? Isa sa mga opportunity natin actually, no, marami din ng mga opportunity sa labas pero kung wala kayong nakikitang ibang way na mas mabilis na way para makuha 'yon at nandito na kayo sa exceed sa opportunity kung saan pwede nating makuha 'yon, 'di ba? So, 'yun, tuloy-tuloy lang natin. Alright, sino pa? Baka meron pang gusto mag-share. Si Giovanni. Ayan, si Sir Giovanni. Anything na gustong ma-share? Hello?
Hello, hello. Ayan, Giovanni. Or ayan yung ano na lang natin, isa sa mga leader na lang natin, pag-share natin, si Ryan. Ryan, nandyan ka ba? Hello? BP, may talk po si partner Ryan. Okay. Sige. So, ano na lang, siguro closing na si Eds. Ano naman, anything na gusto mong ma-share sa closing natin para sa ating mga resellers. Ayun, mag-share ka lang. And then, i-close na natin para naman makapagpahinga na rin yung iba. Yan, maraming salamat po sa napakagandang training po na ano natin. Palakpakan naman po natin si BP April. Grabe po yung training na pinakita sa atin o isinero niya po sa atin. And by the way po, pakilala po muna ako sa mga hindi po nakakilala. Okay po. My name is Edwin Piñano. Isa po ako sa hub po dito sa Imus, Cavite. And actually po, BP, kakatapos lang ng talk din ko din kanina. So, itong negosyante. So ma-share ko lang para at least may idea lang din po sila. So, BP kasi kanina, negosyante siya, Indiano, English. Syempre tayo, hindi naman tayo ganun kasanay sa English. So, dito ko napakita or pwede nyo matutunan yung commitment na ginawa ko. Kasi 'di ba meron ako reseller na sabi ko, okay lang ba sa'yo lahat nakakilala mo akong kakausap. Tama? So, hindi naman tayo ganun sa English pero nag-commit tayo dahil syempre, yung tiwala lalo tataas sa atin, tama? Ng isang reseller natin. Nung nagawa ko siya, so natuwa siya dahil yung is magbi-VIP at the same time marami papakausap kasi meron siyang vape shop. Okay? So, ito hindi ko 'to magagawa kung hindi ako umaattend ng mga training na ganito tulad po nito. Tama po. So, ito po yung naging pundasyon ko, yung mga training po na to, kung bakit ko na-apply talaga yung dito sa negosyo natin itong ginagawa po natin. Yun po yung good news nito. And kung mapapansin nyo, si partner Ryan ngayon, talk din po siya. So, ang good news kay partner Ryan, ang tawag dito, yung commitment na doon talaga, alam mo talaga magtatapon si partner Ryan. Kasi alam nyo kung mapapansin nyo, during training ni BP April is nagdadrive siya ng motor, kung nakikita niyo yung video niya kanina, pero naka-tune in pa rin. Tama? Yung commitment talaga nandun talaga. Tama? So, may training tayo, tapos may talk pa siya. So, ibig sabihin, ganun katindi yung commitment ni partner Ryan kung bakit pala siya talaga naging top 1. So, meaning pala, kung tingin natin dito, extra income lang din palang ibibigay talaga sa atin ito. Tama? Pero kung ito isiseryosohin natin, seryosong income din ang ibibigay talaga nito sa atin. Tandaan nyo po huwag po nating iisipin na yung negosyo natin is benta-benta lang. Ang negosyo po talaga natin is passive income. Okay? Passive income po na kung saan nga po, tapos yung trabaho natin, pero kumikita pa rin tayo. Yun po yung ginagawa natin na business. Tama po? So, para po sa akin, ito po lahat ng itinrain ni BP April, baliwala po ito kung hindi po natin i-apply. Actually, itong training po na to, binabayaran po to. Napaka mahal po ang bayad talaga nito. Okay? So, isipin niyo po para mas matulungan tayo ng company, ito itinuturo sa atin para at least mas mapalaki natin yung income natin at the same time, mapalaki natin yung team natin. Tama? So, lahat ng experience natin, ito yung magigain sa atin para lalo tayong kumita dito sa business natin. So, meaning pala, kailangan natin ma-experience yung mga bagay-bagay dahil dapat tayo muna maka-experience bago itong mga to. Bago yung mga magtitiwalang reseller sa atin. Tama? Kasi may kukwento tayo Tama? Kaya importante, gawin lang natin na masaya yung business at the same time, syempre, wala naman lahat ng to. May purpose to kung bakit nandito tayo dahil kay Lord naman lahat. Okay? So, okay naman magbigay ako ng Bible verse para at least tayo mas maintindihan natin kung ano ba yung para sa atin talaga na pamana ni Lord talaga para sa atin. Na isa sa mga gusto talaga mangyari sa atin. Okay, magbibigay ako bago ako mag-close po.
BP is ito yung Bible verse na to is Jeremiah 29:11. Okay? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the bright future. So meaning pala, kung ang tatay natin mayaman, dapat tayo mayaman din bilang anak, tama? Ay di ba si Lord tatay po natin? So meaning pala, gusto niya rin talaga tayo umasenso. O gusto, di ba ang yaman natin, ang ganda ng buong paligid natin. Ibig sabihin, nasa atin pala talaga. So gagawin na lang pala talaga natin, tama? Kasi pinapanood lang tayo ni Lord eh, tama? So kung hindi natin to, nandito na eh, may opportunity na, tama? May opportunity na, gagawin na lang po natin, i-workout. At may purpose po, kung wala kayo dito ngayon, ibig sabihin, kung bakit pala kayo nandito ngayon is meron na nakalaan na tao or makakasama natin sa business natin o magiging business partner natin na kung saan pare-parehas tayong aangat. Pare-parehas tayo natin makukuha yung mga pangarap natin at the same time yung time freedom and financially freedom. Tama? So, gaya na sinabi ni PP, kung ang kahirapan ay ipapamana, ang kayamanan ay ipapamana din. O yung kayamanan ay ipapamana, yung kahirapan ay ipapamana din. So, meaning, tayo lang yung puputol. Kasi meron na opportunity eh. So, nakita na natin, tatrabahuhin na lang natin. Okay? So, BP, yun lang po yung masishare ko and God bless po sa lahat at magandang gabi po. Napakaganda po ng training niyo po, BP. Alright. Yun lang po, BP. Ayan. Thank you so much, Edwin. Ayan, si Coach Edwin. Thank you so much. Isa sa mga napakasipag natin na leader talaga, no? Under Team Spartan. Yan, yung ating Team VIP Cavite. Thank you so much. To God be the glory, no? So, ayan, thank you sa mga, and congratulations sa lahat ng mga attendees natin tonight. Ayan, hopefully, sa next training natin, no, huwag kayo mawawala kasi iba to, yung training natin, ituturo ko naman sa inyo mga strategies, paano kayo mas gagaling sa online marketing at the same time, no, ayan, shout out daw po kay Team Neptune, ayan, kay Sir Geng Geng Geng. Hello, Sir Neptune. Ayan, si Coach Neptune nandyan din, naka-tune in. Thank you so much, everyone. Ayan, magkita-kits tayo. Sila Mami Faye nandyan, sila Coach Rena nandyan. Yan, Team Degus, kay Ryan. Thank you so much, everyone. Kita-kits sa next training pa. Tuturo ko sa inyo mga strategies. Effective presentation, online marketing, and inviting, setting appointment. Yan lahat yan ituturo ko sa inyo sa strategies natin. Alright? So, bye-bye. Thank you so much. Ayan. Sa mga gustong humingi ng copy Thank you po, nito, BP. Thank you po. thank you. Sa mga gustong humingi ng copy nito, ibibigay ko na lang, no? Isa-send ko na lang sa GC natin. And then, i-forward nyo na lang din sa mga resellers nyo para talagang, matutunan din nila yung mga natutunan nyo tonight. Alright? So, good night everyone. And also, no, ingat po kayo. No, ingat kayo sa, alam na naman natin may paparating na bagyo, no? Huwag nyo kalimutan mag-pray. O pray tayo kay Papa God para protektahan tayong lahat, alright? And yung negosyo natin tuloy-tuloy lang na mas mag-grow pa, alright? So bye-bye everyone. Thank you so much. Ingat po. Ayan, si JM pala nandito rin, no? Coach JM, hello. Ayan also, si Press RD, si Press nandito rin. Hello, Press. Hi, Ayan. Press. Magandang gabi po. Nandito pala si Press and si VP Jess nandyan din pala sa training ko. Thank you so much, guys. Bye-bye.